Sa opisina ng National Police Department, merong isang pulis na nagngangalang Choi Jong-hyuk. Kinakausap siya ng isang commissioner at inuutusan itong mag-withdraw sa isang kasong hinahawakan nito. Nagalit si Choi Jong-hyuk at sinabi na hindi magandang biro ang sinasabi ng commissioner. Hindi daw siya nagbibiro at utos ito ng nasa itaas. Pero nagmamatigas si Jong-hyuk dahil hindi niya daw pwedeng palampasin lang ang kasong scam na ito. Nagkakahalaga ng 200 billion won ang involved dito. Kaunti na lang daw ay makakakuha na ito ng sapat na ebidensya at masosolve na ang kaso. Pero nagalit ang commissioner at sinabing sundin na lang ito. Kapag sinabi niya daw na pagtakpan ay takpan na lang ito ni Jong-hyuk. Pero tumalikod lang ito at umalis habang sinisigawan siya ng commissioner. Sa opisina niya ay patuloy pa rin ang kanyang investigasyon. Tinanong siya ni Hyun-suk na kung totoo bang hindi siya nakinig sa commissioner. Sinabi ni Jong-hyuk na hindi ito susunod sa utos. Kung commissioner siya ay dapat umasta siya bilang official at hindi parang tuta. Bigla namang nakatanggap ng tawag si Jong-hyuk. Akala niya ay ang commissioner ito. Ayaw niya sanang sagutin pero nakita niya na unknown caller ang tumatawag. Sinagot niya ito. Bigla siyang nakatanggap ng isang masamang balita. Pumanaw na daw ang kanyang ina. Kung gusto niya daw makita ang mga labi nito ay puntahan lang ang morgue para maasikaso. Nanginginig si Jong-hyuk na tila ayaw maniwala. Tinatanong siya ng kasama niya pero di siya sumasagot. Bigla siyang tumatakbong umalis. Nakasalubong niya ang iba niyang kasamahan pero di niya ito pinansin. Mangiyak-ngiyak siyang tumatakbo. Ililigpit na ng mga kasamahan niya ang mga materials na natipon nila sa kaso dahil isasara na daw ito. Paglabas sa police station ay sinalubong si Jong-hyuk ng mga media. Tinatanong siya tungkol sa kasong 200 billion fraud na hinawakan niya pero hindi sila pinansin ito at patuloy lang sa pagtakbo papunta sa sasakyan niya. Hinabol siya ni Hyun-suk dahil di nito alam kung ano ang nangyayari sa team leader nila. Habang nagmamaneho ay umiiyak si Jong-hyuk. Tinawagan siya ni Hyun-suk, binabalita na ang kanilang opisina ay nagkakagulo na. Dumating ang hepe at pinaligpit lahat na ebidensya at materyales na pinaghirapan nila para sa kasong ito. Sinabi ni Jong-hyuk na namatay ang kanyang ina. Nagulat si Hyun-suk sa balitang ito at sinabing huwag na lang muna alalahanin ang kaso at puntahan na muna ang mga labi ng ina. Sila na ang bahala sa opisina. Habang umiiyak ay sinabi ni Jong-hyuk na siya lamang ang nag-iisang anak nito pero wala itong nagawa para sa ina niya. Masyadong siyang nakatutok sa trabaho at sa sarili na hindi na niya nabigyan ng oras ang ina niya. Sinabihan siya ni Hyun-suk na kumalma at itabi ang sasakyan dahil baka maaksidente siya. Hindi ito pinakinggan ni Jong-hyuk. Biglang may malaking truck na nag-overtake sa kanya at binangga siya nito. Wasak ang harap ng sasakyan ni Jong-hyuk. Bumaba ang driver ng truck para kunin ang black box ng sasakyan nito at tiningnan ang lagay ni Jong-hyuk. Nakita niyang buhay pa ito kaya nilapitan niya. Sinabi ng driver ng truck na dapat ay sumunod na lang ito nang sinabi na pagtakpan ang kaso. Pero ayaw nito makinig kaya tuloy na damay pati ang ina niya. Sana ay buhay pa daw ito ngayon. Narinig ito ni Jong-hyuk, sinabi nito sa sarili na namatay ang kanyang ina dahil sa kanya. Kasalanan niya raw ang lahat. Nang kukunin na ng driver ang black box ay nakita ni Jong-hyuk ang tattoo nito. Isang ahas. Amoy kahoy daw ito at ang boses nito ay parang may edad na. Unti-unti nang nawawala ng buhay ang ating bida. Pero bigla itong may naririnig na mga boses. Dahan-dahan niyang binubuksan ang mata niya at nakitang napapalibutan siya ng mga lalaki. Naalala niya ang lugar na ito at ang paligid. Ito ay 17 taon na ang nakalipas. Siguro ay nakikita niya na ang mga alaala niya ngayong mamamatay na siya. Pinagsisihan nito na tumigil siya sa pagdudyudo. Baka daw naging gold medalist pa siya. Pero bago pa daw siya mamatay at matapos ang panaginip na ito ay pupuntahan niya nagkanyang ina sa huling pagkakataon. Sa inaakala niyang panaginip ay sinigawang siya ng mga lalaking nakapalibot sa kanya. Nangyari ito dahil sinubukan ni Jong-hyuk na pigilan ang mga bully sa pagkuha ng mga baon ng ibang estudyante. Sinabihan sila ni Jong-hyuk na tigilan na nila ito, tutal ay nasugatan na naman siya at sapat na ito. Pero nagalit ang isang lalaki at inatake si Jong-hyuk. Napansin ni Jong-hyuk na para bang mabagal ang hampas ng lalaki, siguro nga dahil ay nasa panaginip siya. Bigla niya itong na-counter gamit ang shoulder throw. Nahimatay ang lalaki at nagulat naman ang mga kasamahan nito. Sinermonan niya ang mga estudyante na ang kanilang ginagawa ay attempted murder at bodily harm.
Pwede silang makasuhan sa ginagawa nila. Nagsalita si Jong Hyuk tungkol sa mga batas pero nalito lamang ang mga estudyante sa pinagsasabi niya. Natakot ang mga estudyante sa kanya pero hindi nila inaasahan na tatakbo si Jong Hyuk. Umakyat ito sa pader. Napakagaan daw ng katawan niya. Iba talaga pag nasa panaginip. Sa kabilang pader ay nagulat ang babaeng nagdidilig ng halaman. Humingi ng pasensya si Jong Hyuk sa kanya at agad na tumakbo. Tinawag siya ng babaeng estudyante at sinabing dumudugo daw ang ulo nito pero di lang pinansin ni Jong Hyuk. Kailangan niya makita ang ina niya. Nang makita niya ang ina niyang nagbebenta ng pagkain ay nilapitan niya ito habang tumulo ang mga luha niya. Sa isip niya ay humihingi ito ng patawad. Nakita ng ina na dumudugo ang ulo ni Jong Hyuk kaya bigla niya itong hinahampas sa likod at pinagalitan. Nagtaka si Jong Hyuk dahil masakit ang mga hampas ng nanay niya at para bang totoo. Lumipas pa ang ilang sandali at napagtanto niya na bumalik nga siya sa nakaraan. Bigla niyang niyakap ang kanyang nanay. Nalito naman ang kanyang ina sa ginagawa ng anak niya. Sinabi ni Jong Hyuk sa sarili na sa pagkakataong ito ay poprotektahan niya ang kanyang ina. May lumapit na babae at tinawag ng nanay niya sa pangalang Yiso. Pero nakilala ito ni Jong Hyuk at ang tunay na pangalan ng babae ay Song Yangja. Isang scammer at natatandaan ni Jong Hyuk na nakulong ito. Bumuo ito ng isang property investment scam at nakakuha ng 3 billion won mula sa mga biktima niya. Nadamay ang kanyang ina sa scam at naubos ang lahat na ipon niya. Ito rin ang simula na hamina ang kanyang ina. Nagsisisi siya na napagsalitaan niya pa ng masama ang kanyang ina noong nangyari ang scam. Pinakilala na ito ng nanay niya kay Yangja. Kamukha nito ang kanyang ina pero sa ama naman niya nakuha ang pangangatawan nito. Pulis din pala ang tatay ni Jong Hyuk at namatay ito sa isang car accident. Naiinis na si Jong Hyuk sa mga pinagsasabi ng babaeng ito pero hahayaan niya muna sa ngayon dahil gagawa niya ito ng paraan para makulong. Habang gumagawa ng fish cake ay hindi pa rin mapigilan ni Jong Hyuk na isipin paano mapapakulong si Yangja. Sinabihan siya ng kanyang nanay na tigilan na ang paggawa dahil hindi naman daw nila ito mauubos ibenta, tumawa na lang ito sa pananggagawa niya. Sumapit ang gabi at habang pauwi ay napag-isip ni Jong Hyuk na dati pala ay kahit nasa 35 anyos na ang kanyang ina ay nagtutulak at naglalakad ito sa medyo matirik at malayong daan. Mag-isa at araw-araw niya ito ginagawa, para sa isang walang utang na loob na katulad niya. Habang nagtutulak ay sinabihan siya ng nanay niya na magpahinga na at di nito kailangang tulungan araw-araw. Pero iginiit ni Jong Hyuk na kaya niya ito at malakas naman siya. Sinabi nito sa sarili na sa pagkakataong ito ay babawi siya sa nanay niya. Kinabukasan ay naghanda na sila sa kanilang pwesto para magtinda. Hindi pa uso ang mga commercial na tindahan na nagbebenta ng kimbap kaya ang mga maliliit na tindahan na katulad sa kanila ang pinupuntahan ng mga tao na hindi pa nakakapag-almusal. Halos pare-pareho ang lasa ng mga ito pero may sikretong alam si Jong Hyuk kung paano mas angat ang benta nilang kimbap. Ito ay paglagay ng dried squid. Kinumbinsi niya ang kanyang nanay na lagyan ito at subukan kahit ngayon lang. Titingnan nila kung magiging epektibo ba ito. Tinikman ng nanay niya at nasarapan nga ito. Sinabihan na siya ng nanay niya na pumunta na ng paaralan dahil baka mahuli pa ito. At kailangan na niya umalis dahil walang customer na lumalapit dahil natatakot sa kanya. Sobrang laki ba naman ito? Papuntang eskwelahan ay napag-isip niya na kahit ngayon, naiinis pa rin siyang pumasok pero kailangan niya baguhin ang kanyang attitude para sa nanay niya. Kailangan niya magtagumpay para mahuli at mapigilan ang kung sino man ang mananakit sa kanya at kanyang ina. Habang papasok ay sinigawan siya ng nagbabante sa gate, late na daw ito kahit freshman pa lang. Ito pala ang coach niya sa judo si Coach Shin. Mabuting tao at isa sa mga nag-alalay kay Jong Hyuk nang ma-injury sa judo at muntik nang mamatay. Niyakap siya ni Jong Hyuk kaya nagulat ang coach sa ginawa niya. Nagtataka kung ano ang nakain nito. Napansin nito ang injury sa ulo niya at tinanong kung okay lang ba ito. Ikinwento niya ang nangyari sa coach. Sinabihan siya nito na magpahinga muna sa ensayo at magpagaling. Sinabi ni Jong Hyuk na pupunta na lang ito sa ensayo para batiin ang mga seniors niya. Pumasok siya at binati ang mga ito. Nakita ng mga seniors niya ang sugat sa ulo niya kaya galit na galit ang mga ito. Sino man daw ang may gawa nito ay tuturuan nila ng leksyon. Ang maganda sa sports club ay kahit bago pa lang sila nagkakakilala ay tinuturing na siyang pamilya at dinadamayan.
Sa nakaraan daw, pagkatapos mabali ang daliri at ma-damage ang siko niya dahil sa mga bullies ay sinugod agad ito ng judo team at naghigantay. Dahil sa mga bullies, nagpa siya ang paaralan na gumawa ng solusyon para mapigilan ito. Kaya nabuo ang judo team. Sa pagkakataong ito ay uubusin niya ang mga bullies sa paaralan. Ano kaya ang gagawin ni Jonghyuk sa kanyang muling pagbabalik? Bumalik na nga sa nakaraan si Jonghyuk bilang estudyante at miyembro pa ng judo team. Ano na kaya ang balak gawin ng ating bida? Dahil nga ikinwento ni Jonghyuk sa coach ang nangyari sa kanya at sa mga bullies, pumunta ang coach nito sa principal's office. Tinanong ng principal si Coach Shin kung ano ang kailangan niya at napabisita ito sa opisina niya. Tinanong ni Coach Shin ang principal kung ano ang sinabi nito sa kanya noong tinanggap niya ito bilang coach ng judo team ng paaralan. Pinaupo si Coach Shin ng isang guro para mapag-usapan ang reklamo nito. Sinabi ni Coach na pananggapwan siya ng principal na wala na itong iisipin kundi ang pagpuproduce lang ng talentadong judo player at focus lang sa training. Wala na daw itong puproblemahing iba. Tinanong ng principal kung may problema daw ba. Nagalit si Coach Shin at sinabing malaki ang problema dahil binigay niya ang best niya para sa mga member ng judo team pero nagka-injury daw ang isa niyang player dahil sinubukan lang naman ito ipagtanggol ang mga batang kinuhaan ng baon ng mga bully. Pinalo nila ito sa ulo at merong 25 tahi sa sugat. Kung ganito lang naman daw ang mangyayari ay lilipat siya ng paaralan at dadalhin niya ang mga judo player niya. Napag-isip ng principal na magaling si Coach Shin sa pag-produce ng mga medalist kaya malaking kawalan kapag umalis ito. Kaya wala magawa ang principal kung hindi ay sumang-ayon sa alok ni Coach Shin na parusahan ang mga bully sa paaralan para hindi na ito makapang biktima pa. Pumasok na si Jonghyuk sa kanyang classroom at mukhang siya ang nauna doon. Kumuha siya ng kwaderno at nagsimulang mag-isip kung paano niya mahahanap ang mga salarin sa pagkamatay ng ina at sarili niya. Habang nag-iisip ay biglang pumasok ang isang babaeng kaklase niya. Ito pala ang babaeng nasa kabilang pader na tinalunan niya habang tumatakas sa mga bullies. Tinawag niya ito at humingi ulit ng paumanhin pero hindi siya nito narinig. Nakikinig pala ito ng music gamit ang Walkman niya. Nasabi ni Jonghyuk na napaka-nostalgic naman, tinawag niya ulit ito pero mas malakas na ang boses niya. Narinig na ito ng babae. Kinamusta siya ng babae at ang sugat niya sa ulo. Sinabi ng babae na tumawag daw ito ng pulis pagkatapos ng insidente kahapon pero hindi naman niya binanggit na pumasok daw ito sa kanilang property. Sinabi ni Jonghyuk na mas okay sana na sinabi niya yun dahil mas magiging matibay ang ebidensya. Habang nag-uusap sila ay pumasok sa loob ang ibang bullies na nakalaban ni Jonghyuk. Sinabi nila na mukhang maayos ang lagay niya. Galit na galit ang mga ito dahil mukhang napatawag sila sa principal's office at nabigyan ng parusa kaya itutuon nila ang galit kay Jonghyuk. Pinatayo nila si Jonghyuk pero tinawanan lang sila nito. Mas lalong nagalit ang mga bullies pero biglang tumayo ang ating bida. Sobrang laki niya kumpara sa mga bullies. Natakot ang isang bully at naisip ang umalis na lang pero kapag hinayaan niya lang si Jonghyuk ay mapapahiya siya sa kanilang grupo. Bigla siyang kumuha ng cutter blade. Nang nakita ito ni Jonghyuk ay nasabi niya na hindi na may iligtas ang lalaki, nang inatake na siya ng bully ay hindi na siya nakapagpigil at biglang sinakal ang kalaban. Nanunood na ang ibang estudyante sa mga nangyayari sa loob. Walang magawa ang bully dahil sa laki ni Jonghyuk at nabitawan na lang ang blade. Mukhang hindi na makahinga ang lalaki at hindi rin makapagpigil si Jonghyuk. Napansin ito ng kaklase niyang babae at pinigilan siya nito. Mukhang natauhan siya at binitiwan ng bully. Dapat daw ay hindi siya gumawa ng makakaaksidente. Pinagsabihan niya ito at sinabing kapag nanguha pa ito ng mga baon ng ibang estudyante ay lagot sila sa kanya. Umalis na ang mga ito na parang asong nakabahag ang mga buntot. Nasabi ni Jonghyuk na bagong buhay pa lang ay komplikado na agad ang mga bagay-bagay, pagkatapos ng klase ay napansin ni Jonghyuk na masama ang tingin ng guro sa kanya. Kahit may sugat daw ito sa ulo ay di lang man pinansin, siguro daw ay dahil nagreklamo na ang coach niya sa principal. Parang ang tingin ng guro sa kanya ay katulad din sa ibang bullies. Inanunsyo ng guro na magkakaroon sila ng exam bukas pero kinabahan si Jonghyuk. Wala itong nilagay na kahit anong notes dahil puro investigasyon ang kanyang sinusulat at iniisip. Nasa higit 40 na siya at kukuha pa ng exam. Naalala niya na hindi lang sikat ang paaralan nila dahil sa judo, kundi pati na rin sa mga matatalinong estudyante. Nang tumigil siya sa pagjudo noon,
ay tumutok siya sa pag-aaral at napansing mas matalino siya kaysa sa iniisip niya. Kahit daw hindi dahil sa special recruitment ay makakapasok pa rin siya sa pagkapulis dahil maipapasa niya ang exam. Kumuha siya ng libro at sinubukan mag-aral. Pero dahil matagal na panahon na nga ay nakalimutan niya ang mga ito. Kaya ang gagawin niya ay titingnan kung ano ang posibleng lalabas sa mga exam para mapaghandaan. Tinanong niya ang kaklaseng nag-aaral kung ano ang mga topics sa exam. Tinanong niya rin kung pwede ba nitong mahiram ang notes kahit sa lunch break lang. Pumayag naman ang kaklase niya at parang nasiyahan nang tinawag siya ni Jonghyuk na buddy. Habang lunchtime ay kumakain ang mga estudyante. Hinanap ni Jonghyuk ang kaklase niya pero wala ito sa upuan niya. Tinanong ng babae kung sino ang hinahanap niya. Sinabi ni Jonghyuk na ang lalaking hihiramin niya sana ng notes. Suho pala ang pangalan niya. Sinama daw ito ng mga kainahinalang mga lalaki nang nasa cafeteria sila. Nang marinig ito ni Jonghyuk ay agad siyang tumakbo para hanapin ito at sumama rin ang babae sa paghahanap. Wala ito sa cafeteria kaya umakyat sila sa rooftop, nandoon si Suho at puno ng pasa sa katawan, nakita siya ni Jonghyuk. Humingi ng pasensya si Suho sa kanya dahil hindi daw nito napahiram ng notes, pero sinabi ni Jonghyuk na siya dapat ang humingi ng tawad dahil sa kanya binantong ang galit ng mga bully. Galit na galit si Jonghyuk at hahanapin na sana ang mga bullies kaso ay nakaramdam ito ng gutom. Nagyaya ito na kumain ng dokboki pagkatapos ng eskwela, pagkatapos nga ng klase ay kumain ng 3 at nagkape. Na-miss ni Jonghyuk ang ganitong mga eksena at nasabi na masarap na pala ang kape na galing sa vending machine noon. Masayang nag-uusap ang 3 pero natanong ni Jonghyuk kung okay lang ba si Suho. Siguro ay naghirap ito dahil sa mga bullies. Pero iba na ang sitwasyon niya ngayon. Di na niya papayagan na pakialaman pa siya ng mga bullies. Tinanong ni Suho kung paano. Sinabi ni Jonghyuk na siya na ang bahala. Para daw matigil na ang pambubuli nila ay babaliktarin niya ang sitwasyon. Matandang ito ang gagawa ng paraan. Nagulat naman ang dalawa sa sinabi niya. Pero kailangan niya daw ng kaunting tulong galing kay Suho. Kinabukasan ay maraming tao ang nagbabasa ng dyaryo. Ang iba ang dismayado at iba naman ay sobrang galit. Tinatanong kung baka ang anak nila ay nabiktima din. Papasok sa paaralan si Jonghyuk nang makita niya ang mga media at reporter sa labas ng gate. Nasabi niya na mukhang mabilis na gumagalaw ang mga plano niya. Sinadya niyang magpakita sa media at napansin nga siya ng mga ito. Nakita ang bandage sa ulo niya at tinanong kung dahil ba ito sa mga bullies. Gusto daw marinig nito ang kwento tungkol sa mga bullies. Nakilala ito ni Jonghyuk. Ito pala si reporter Park Yoon-hil. Ito pala ang itsura niya noong bata-bata pa siya. Tinanong ni Jonghyuk ang teacher na nagbabantay sa gate kung may problema ba. Masungit na pinaalis ng teacher si Jonghyuk at pinapuntes sa klase nito. Ngumiting umalis si Jonghyuk. Ang hindi alam ng paaralan ay si Jonghyuk ang nag-tip sa media. Bago ang pagsugod ng media sa paaralan ay may pinadalang package si Jonghyuk kay reporter Park Yoon-hil. Laman nito ay isang cassette tape at liham galing sa hindi nagpakilalang tao. Sinasad dito na halos 50 million won ang nakuha ng mga bullies sa mga estudyanteng biktima. Nagulat si reporter Park at ginawa niya agad ito ng scoop. Masyadong malaki ang 50 million won at sa ganitong halaga ay makakabili ka na ng bahay. Hindi na mga bata ang gumagawa ng ganito kundi mga gangster na. Ito pala ay plano lahat ni Jonghyuk. Kilala niya si reporter Park noong unang buhay niya bilang pulis. Nasabi ni Jonghyuk na magaling na reporter pala si Park Yoon-hil kahit bata pa. Sinalubong siya ng isang guro habang papasok sa school building at tinanong kung ano ang binabasa niya. Sinabi niya lang na nagbabasa lang siya ng mga balita tuwing umaga. Kinumpiska ito ng guro at sinabing pumasok na ito sa klase. Pero hindi niya alam ay maraming dalang newspaper si Jonghyuk. Pagdating sa loob ay pinamigay niya ito sa mga estudyante. Tinanong siya ng mga seniors niya kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niya na ito ang paraan para mapanagot ang mga bullies. Siya daw ang nag-report nito sa media para malaman ng lahat ang nangyayari sa paaralan. Ayon naman sa mga seniors niya ay nasita na nila ang mga bullies, bakit pa ito patuloy na nambibiktima ng mga estudyanteng walang kalaban-laban? Dapat ay bugbugin na lang ang mga ito. Pero pinigilan ito ni Jonghyuk dahil kapag ginawa daw nila ito ay sasabihin lamang ng mga ito na binugbog sila ng judo team at sila pa ang malalagay sa alanganin.
Kaya dapat daw ay ang mga nakakatanda na ang gagawa ng paraan sa malinis at legal na paraan. Sa loob naman ng classroom ay nakita at tinawag ni Suho ang babaeng kaibigan nila ni Jonghyuk, ang pangalan pala nito ay Soyoung. Tinanong ni Suho kung nakita daw ba nito ang article na lumabas sa newspaper. Nakita daw ito ni Soyoung at baka ito na ang plano na sinasabi ni Jonghyuk. Nag-aalala naman si Suho kung masosolba ba nito ang problema ng bullying o baka mas lumala pa ito kapag nakalimutan na. Narinig ito ni Jonghyuk at tinanong sila kung ano ang problema. Tinanong ni Soyoung si Jonghyuk kung okay lang ba na sa media niya lang ito ni-report at hindi sa mga pulis. Sinabi ni Jonghyuk na malalaman din ito ng mga pulis ngayong araw din mismo. Nasa harap ng newspaper ang kanyang article kaya imposible hindi ito mapansin. Kapag nagtuloy-tuloy pa ang bullying ay ang happy mismo ng pulis ang masisibak. At may karugtong pa ang plano niya pero sa ngayon ay kailangan daw muna nilang paghandaan ang exam nila. Kahapon pala ay ni-record nila ni Jonghyuk ang salaysay ni Suho tungkol sa mga pambubuli sa kanya at sa ibang mga bata. Sa kanya pa lang ay halos 100,000 won ang nakuha. Habang kukuha na ng exam ay napansin ni Jonghyuk na kaunti lang ang mga questions sa exam nila. Nalaman niya agad na ito ang paraan para makauwi ang mga estudyante ng maaga at para hindi maabutan ng mga pulis upang questionin. Pinagmamadali pa sila ng guro na tapusin ito. At kailangan lang sumagot ng isang question sa isang parte ng exam. Ang ginawa ni Jonghyuk ay sinagutan niya lahat ito para questionin siya ng guro at tumagal sa classroom. At yun na nga ang nangyari. Sinuportahan din ito ni Soyoung at Suho. Habang nakikipagtalo sa guro ay biglang pinatawag si Jonghyuk sa teacher's office. Ito na ang pagkakataon niya kaya dali-dali itong umalis na. Sa labas ng teacher's office ay marami ng mga magulang ang nagkakagulo at pinapakalma ng isang guro. Ito pala ang mga magulang ng inerereklamong mga bully. Nakita nila si Jonghyuk at nainis sila dito. Galit pa sila kay Jonghyuk dahil hindi sila naniniwala na kaya siyang saktan ng mga anak nila. Sobrang laki daw nito at mukhang kaya nitong patumbahin ang kalabaw. Naiinis na rin si Jonghyuk sa kanila. Bago pa pumasok si Jonghyuk sa opisina ay binalaan siya ng guro na kahit anuman ang itanong sa kanya ng mga pulis ay sabihin lang nito na wala siyang alam. Nagalit si Jonghyuk pero di niya lang pinansin ang guro. Sa isip niya ay paano daw nito natatawag ang sarili na isang guro. Pagpasok niya ay nakita niya ang mga pulis. Mukhang kilala niya ang mga ito. Mula ang mga ito sa Joint Investigations Unit. Masaya daw siya at nakita niyang muli ang mga seniors niya. Binati niya ang mga detectives. Tinanong nang siya ng mga ito kung paano nila nalaman na detective sila. Sinabi ni Jonghyuk na ang tatay niya ay isang detective din. Sabi ng isang pulis na masyado pang bata ang tatay nito para magretiro. Sinagot naman ni Jonghyuk na dating nakadestino ang tatay niya sa West Gangdong pero nagkaroon ng insidente at namatay ito. Humingi ng paumanhin ang mga pulis nang narinig nila ito. Tinanong nila kung ano ang pangalan ng tatay niya. Sinabi nito na ang last name ay Choi at ang first name ay Dachel. Nagulat ang mga pulis sa sinabi ni Jonghyuk. Ito ay si Choi Dachel na tinatawag na The Bandit Chief at dating wrestler. Kilala pala ito ng mga pulis. Tinanong nila kung kumusta naman ang nanay nito. Sinabi naman ni Jonghyuk na maayos naman ito. Sa isip ni Jonghyuk ay mukhang mas mabilis ito matatapos kaysa inaasahan. Tinanong siya ng mga pulis kung alam ba nito kung bakit siya pinatawag. Sinagot naman ni Jonghyuk na siguro ay dahil ito sa sugat sa ulo niya. Nabasa niya raw ang dyaryo kaninang umaga. Napabilib naman ang mga pulis at nasabing anak nga ito ng detective. Sa isip ni Jonghyuk ay detective rin siya noon kaya alam niya ang gagawin. Tinanong niya ang mga pulis kung kailangan daw ba nila ng iba pa pang biktima na makakabigay ng salaysay. Napabilib ulit ang mga pulis dahil alam daw nito ang proseso. Pero biglang sinabi ni Jonghyuk na bago niya ito sabihin ay kailangan niya munang sampahan ng kasong attempted murder at assault and battery by a mob. Pagkasabi pa lang nito ni Jonghyuk ay alam na ng mga pulis na siya ang nag-report sa media. Humingi naman ng paumanhin si Jonghyuk sa kanila dahil hindi daw siya umano sumunod sa due process. Natawa lang ang mga pulis dahil sa simula pa lang alam nila na hindi karaniwan na may media na involved sa away bata. Mukhang natuto nga ito sa tatay niya. Tinanong ng pulis kung ano ba ang gusto nitong gawin nila. Kailangan daw ay tipunin ng mga pulis ang mga bullies sa kanila kukunin ang testimonya ng mga biktima. Ito ay para hindi matakot ang mga biktima lumantad.
Sinabi din ni Jong-hyuk na ang kaso ay nakakarating na sa mga nakakataas kaya kung masolve nila ito ay magkakaroon din sila ng merit. Nasabi ng detective na mukhang veterano kung mag-isip ang batang ito at alam nito na makikipag-settle si Jong-hyuk sa mga bullies sa malaking halagang pera. Sinabi ni Jong-hyuk na tama lang ito dahil attempted murder ang kaso. Sisingilin niya ng 20 million won ang nanakit sa kanya at 10 million naman para sa mga miyembro ng grupo. Naisulat niya na rin ang mga salaysay ng ibang biktima at pangalan ng mga bully na nanakit sa kanila. Natutuwa talaga ang pulis sa kanya at sinabi na kailangan nitong mag-aral ng mabuti para maging pulis. Aalagaan niya raw ito. Sumang-ayon naman si Jong-hyuk at sinabing pangarap niya talaga ito. Pagkatapos ng pagtatanong kay Jong-hyuk ay napagdesisyonan ng mga pulis na tipunin ang mga bullies at hanapin ang ibang biktima. Pinapasok na rin ng pulis ang mga magulang ng inerereklamo. Pagkapasok pa lang ay galit na ang mga ito, pinagbibintangang sinungaling si Jong-hyuk. Inawat ito ng pulis at pinakalma. Sinabi ng pulis na kumalma ang mga ito dahil kung hindi ay kakain ng pagkaing preso ang mga anak nila. Klarong-klaro na attempted murder ang ginawa ng mga anak nila dahil 25 tahi ang inabot ni Jong-hyuk. Kaya imbis na takutin nila si Jong-hyuk ay dapat magmakaawa sila dito at makipag-areglo habang hindi pa nakakapagsampa ng kaso at kahit papano ay makakatanggap pa sila ng tulong galing sa juvenile law. Tinanong ni Jong-hyuk ang pulis kung magkano ang pwedeng mahinge ang pera sa kasong attempted murder at kasabwat sa attempted murder. Sinakiyan naman ng pulis ang drama ni Jong-hyuk at sinabing 25 million sa attempted murder at 15 million sa mga kasabwat. Nagulat ang mga magulang, hindi sila makapaniwala. Sinabi ni Jong-hyuk na kapag walang pera ay walang areglong mangyayari at ituturing ng korte ang mga suspect na mga adult kapag tumapak na ito sa tamang edad. Maaaring makatanggap ang mga ito ng mahabang sintensya depende sa nagawa ng mga ito. At agad namang muli sinakiyan ng pulis. Hindi makapaniwala ang mga magulang kay sinabi ni Jong-hyuk na huwag sana siyang tingnan ng ganyan. Magbibigay daw siya ng discount dahil marami pang biktima ang hindi nagsasaad ng halagang hinihingi nila. Tinanong ng mga magulang kung ano ang ibig sabihin ng iba pang biktima. Sinabi ni Jong-hyuk kung hindi ba nila binasa ang balita. Mayroong 40 na estudyante na biktima ng mga bully. Nawala ng lakas ang mga magulang, hindi sila makapaniwala. Kaya pag-isipan daw nila itong mabuti. Lumabas na si Jong-hyuk at nakasalubong sa labas ang mga bully. Nakikinig pala ang mga ito sa pinag-uusapan sa loob. Pinagbantaan sila ng ating bida at sinabing nakakainis na makita niya ang mga ito kaya baka hindi na sila magkita or hindi kaya ay mahihirapan ang mga ito na makalabas kaya hindi na silang magkikitang muli. Nakita ni Jong-hyuk na kinukunan ng salaysay si Suho. Masaya ito dahil sa wakas ay nagkaroon na ito ng lakas ng loob. Pagsapit ng hapon ay natapos na rin ang investigasyon at areglo. Sinundo ng nanay niya si Jong-hyuk dahil sa inaakala nitong naaksidente ulit ang anak niya. Nagkausap at nagkamustahan ng pulis at nanay niya. Ang pera daw ay ipapadala na lang sa account nito. Sinabi ng pulis na ibang klase ang anak niya at gusto niya itong kunin bilang pulis. Umuwi na ang mag-ina at maghahanda ng hapunan. Sinabi niya sa nanay niya na naka-rank 15th siya sa exam. Sa isip ng ina ay natutuwa ito dahil lumalaki ng maayos ang anak niya. Napapaluha siya dahil sobrang proud siya sa anak niya. Kinaumagan ay nakatanggap ang pulis na si Chief Kim ng tawag mula sa nakakataas. Galing ito sa director. Pinupuri si Chief Kim sa ginawa nitong investigasyon tungkol sa bullying. Niloloko pa ito ng kasama niya na mapopromote na ito at ililipat sa HQ. Sinabi lang ni Chief Kim na bilisan na nila nang masara na ang kaso. Bilib pa rin sila sa taglay na talino ni Jong-hyuk. Matapos ang mga pangyayari na iyon ay mukhang bumalik na sa normal ang buhay ng mga estudyante, pang-15 sa rank si Jong-hyuk sa April na exam at pang-6 naman sa Mayo. Naging pang-3 din ito ng sumunod na buwan sa kanilang klase. Sa mock final exam naman ay naging pang-25 ito sa buong paaralan. Mukhang mas nagiging sanay na ito sa pag-aaral. Pinayagan na rin ito mag-exercise ng kanyang coach kaya mas lalong na-excite ito. Sinabi ng isang assistant coach kay Coach Shin na mas maiging mag-aral na lang ng mabuti si Jong-hyuk kaysa mag-judo. Naka-rank 25 ito sa buong paaralan at masasayang lang ang talino kung mag-focus ito sa judo. Sinabi naman ni Coach Shin na gusto ng bata ang mag-judo at kaya niya rin pagsabayin ang pag-aaral. Wala silang magagawa sa gusto ng bata.
Nagsimula na si Jonghyuk maghanda para sa judo training niya. Tinitigin niya ng mabuti ang judogi niya. Na-miss niya ang mga panahong ito. Sa isip niya ay may pagkakataon siyang magsimula muli. Bumalik siya sa 17 taon gulang kung saan ang katawan niya ay nasa perpektong kalagayan pa. Kailangan niya lang mag-ensayo ng mabuti para lumakas. Pagkatapos ng exercise ay nagsimula na silang mag-collar sparring. Kapares ni Jonghyuk ang isa niyang senior. Ang senior na ito ay mukhang naiinis sa kanya dahil nayayabangan siya kay Jonghyuk. Sa isip nito ay ilalagay niya si Jonghyuk sa lugar niya sa pamamagitan ng sparring na ito. Nagsimula na nga ang sparring at bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang collar ni Jonghyuk. Plano niyang shoulder throw si Jonghyuk kahit dapat ay collar sparring lang. Pero pakiramdam ng ating bida ay parang masyadong mabagal ang galaw ng senior niya. Aksidenteng niyang na-counter ito at reaksyon na din ng kanyang katawan kaya hindi matagumpay ang shoulder throw. Bumagsak silang dalawa. Sa ikalawang pagkakataon ay napansin agad ni Jonghyuk na tinatangka talaga siyang itapon ng senior niya kaya hindi daw ito papayag na basta-basta na lang babagsak. Napansin ito ng mga coach at sinabi na parang gustong magpasikat ng senior na ito. Naalala ni Jonghyuk na ang senior na ito ay mananalo sa susunod na mga buwan sa nationals ng bronze medal. Napagtanto niya na kaya pala ng katawan niya ngayon ang level sa nationals. Sa nakaraang buhay niya ay maraming saksak at bagbog ang naabot niya sa mga kriminal kaya para makasabay sa mga ito ay hinasa niya ang kanyang judo skills. Isama mo pa ito sa kanyang laki at liksi ay siguradong kaya niyang makipagsabayan sa mga medalist. At biglang nagulat ang lahat nang na-counter niya ang senior niya. Perfect ang execution. Napabilib niya ang mga coach at ibang kasama sa judo. Ano pa kaya ang maipapakita ni Jonghyuk sa susunod na mga araw? Pagkatapos nga pabagsakin ni Jonghyuk ang kanyang senior ay nagulat ang mga coaches at ibang kasama niya sa judo team. Nagulat din si Jonghyuk sa sarili na nagawa niya yon. Sa tingin niya ay kaya niya pang lumakas. Makapaghihiganti na siya sa mga nanakit sa kanila o mananakit sa kanila. Bigla namang nagalit ang senior niya sa kanya. Sinigawan niya si Jonghyuk at tinanong kung anong ginagawa nito. Sinabi lang ni Jonghyuk na instinct niya lang ito dahil ang senior naman ang naunang sumubok na itapon siya. Inawat naman ito agad ng coach at humingi din ng pasensya si Jonghyuk sa senior niya. Napahanga talaga ni Jonghyuk si Coach Shin at sinabi sa kanya na kailangan nila mag-usap sa opisina pagkatapos ng training. Mukhang nagpa-practice ito kahit sinabi ng doktor na pagalingin muna ang sugat, pagkatapos ng training ay pumunta na nga siya sa opisina ng coach. Nag-usap na sila tungkol sa ginawa niya. Kahit hindi niya ginawa ay inamin na lang ni Jonghyuk na nag-training na siya. Ito ay para maiwasan ang pagdududa. Gustong subukin ni Coach Shin ang raw strength niya sa pamamagitan ng rubber strap. Pinahila ito sa kanya. Napansin ni Coach na dati ay kaya lang ni Jonghyuk mahayla ang katumbas ng kanyang timbang. Ngayon ay mas higit pa dito. Grip, power, at wrist strength ay nag-improve din. Tinanong siya ng coach kung anong mga exercise ba ang ginagawa nito. Sinabi nito na burpee fitness test. Arm walking at CrossFit, hindi ito naintindihan ng coach niya. Nagulat si Jonghyuk dahil hindi pa nga pala ito kilala sa panahon na ito at sa Amerika pa lang ito sikat. Tinanong ulit ng coach kung ano ang pinagsasabi nito. Sinabi ni Jonghyuk na ito ay ehersisyo na ginagamit sa Amerika. Dahil daw kailangan ng mat sa pag-practice ng mga judo exercise ay naghanap ito ng alternatibo na hindi gumagamit ng mats dahil wala siya nito. Sinabi naman ni Coach Shin medyo humihina ang judo nag-USA kaya hindi ito sigurado kung maganda ba ang epekto ng kanilang exercise. Ayon naman kay Jonghyuk ay hindi ito galing sa judo team ng USA kundi sa mga American football athletes. Tinanong ni Coach kung ito ba yung sport na nagbabalyahan ng mga player. Tama, saad naman ni Jonghyuk. Kaya nilang tumakbo ng 40 metro sa loob ng hindi lalagpas sa 5 segundo. Kaya din nilang mapabagsak ang mga kalaban na ang timbang ay higit sa 100 kilo. Kaya din talunan ng mga ito ang kalabang may tangkad na higit sa 170 sentimetro. Parang superhuman ang mga ito. Ito pala ang mga exercise na ginagawa niya noong pulis pa siya para ma-compensate ang mga muscle na nawala sa kanya dahil sa mga injuries. Pagkatapos nilang mag-usap ay aalis na sana si Jonghyuk pero napag-isip ni coach mukhang maganda kung masubukan. Tumawag si Jonghyuk sa mga paaralan sa USA para humingi ng data para tingnan ang results ng mga training na gumagamit ng burpees at CrossFit.
Nagulat ang mga coach dahil magaling mag-English si Jonghyuk at napapayag niya na bigyan siya ng workout routine ng mga ito. Sinabi ni Jonghyuk na magiging global era na ang mga susunod na taon kaya kailangan iya daw mag-aral ng English para makasabay sa panahon. Ang hindi nila alam ay inaral na ito ni Jonghyuk noon pa. Hindi lang English, kundi pati Mandarin, Nihongo, Russian, at Vietnamese. Sinubukan din nila ang mga Japanese schools pero mukhang ayaw nilang magbahagi ng kanilang workouts. Dumating na rin ang mga files galing sa USA at tina-translate na ito ni Jonghyuk. Pero dahil sobrang dami ay ito lang muna ang magagawa niya. Sinabi ni Coach Shin na sobrang dami na ng impormasyon na ito, di siya makapaniwala na meron pa pala. Sinabi ni Jonghyuk na hindi pa kasama dito ang first aid at recovery. Nagulat ang assistant coach sa sinabi ni Jonghyuk. Sinabi ng assistant coach na ito muna ang kanilang pagtuunan ng pansin at sana matranslate agad dahil mahalaga ang mga ito. Sumang-ayon naman si Coach Shin dito dahil hindi nga masasabi kung kailang magkaka-injury ang mga athlete. Mas mabuti ng handa, naalala ni Jonghyuk ang assistant coach. Ito ay si Coach Park Sang-mak. Siya ang responsable sa medic at general affairs. Pero naalala ni Jonghyuk na malimit itong nakikipagkita sa mga magulang ng athlete kaysa kay Coach Shin. Mukhang may hindi tama, at naalala din niya na parang may mangyayari na involved si Coach Park. Pagkatapos nila maasikaso ang mga routine plan nila ay umuwi na si Jonghyuk. Niyaya naman ni Coach Shin magkape si Coach Park. Tinanong ni Coach Shin si Coach Park kung gusto pa rin ba nitong mag-focus na lang si Jonghyuk sa pag-aaral kaysa sa pagdo-judo. Sinagot siya ni Coach Park na hindi pa siya sigurado pero parang nag-iba ito pagkatapos niya ma-injured sa ulo. Hintayin na lang nila muna magsimula ang training camp bago magdesisyon. Total ay mag-e-ensayo na sila ng throws. Sumang-ayon si Coach Shin at sinabing baka mas magaling pa si Jonghyuk kaysa sa inaasahan nila. Habang papaalis ay binili ni Coach Shin kay Coach Park na tingnan ang sugat ni Jonghyuk para sa kanya. Nang nakaalis na si Coach Shin ay lumabas ang tunay na kulay ni Coach Park. Galit ito dahil papano na ang isang freshman ay nakayang mapabagsak ang senior niya. Malaking pera daw ang nakuha niya para lang mapasama sa lineup ang senior na ito pagkatapos ay natalo lang sa freshman. Magiging sakit sa ulo kapag nakapasok si Jonghyuk sa lineup kaya mukhang kailangan niya na lang kumbinsihin ito na mag-aral kaysa mag-judo. Pero paano daw nag-improve ang skills nito sa ganoong kadaling panahon? Nakauwi na nga si Jonghyuk at pagbukas niya ng pinto ay naamoy niya ang mabangong mga pagkain na hinanda ng nanay niya. Tinanong ni Jonghyuk kung nanalo ba ang nanay niya sa lottery dahil sobrang dami ang nahanda nito. Hindi daw ito nanalo, pero ipon niya ang pinambili niya. Sinabi din ng nanay niya na kapag tumaas daw ang stocks na nirekomenda ni Yesok sa kanya, ay makakalipat na sila ng bagong bahay. Kung matatandaan niyo ay si Yesok ang scammer na si Song Yangja. Alam na agad ni Jonghyuk na niloloko ang nanay niya. Tinanong ni Jonghyuk kung nabanggit pa ng nanay niya ang tungkol sa pera na nakuha nito noong namatay ang tatay niya. Sinabi ng nanay niya na nabanggit niya nga ito at tinuturuan siya ni Yesok mag-invest. Napagtanto ni Jonghyuk na mukhang mas maaga gumalaw si Yangja at parang nakahanap ito ng bagong paraan paano mang-scam. Kinaumagan, sa tindahan ng nanay ni Jonghyuk ay maraming nakapila para bumili ng kimbap. Sa malayo ay nagmamasid lang si Song Yangja at nagbabalak ng masama. Naiinis ito dahil 3 billion won ang unang plano niya na tanggayan sa nanay ni Jonghyuk pero dahil hindi niya inaasahan na malapit sa pulis si Jonghyuk. Pero ayos lang daw ito at tatangayin niya lahat na pwedeng niyang makuha sa nanay. Kahit sa huling sentimo ay kukunin niya ito. Hindi niya alam ay may pinaplano na matindi si Jonghyuk. Tumawag si Jonghyuk sa detective na naksama niya sa investigasyon ng mga bullies, si Chief Kim. Ano kaya ang binabalak nitong si Jonghyuk? Nang maubos na ang paninda ng nanay ni Jonghyuk ay nilapitan ito ni Song Yangja. Pupunta na daw sila sa bangko para magdeposito. Papaalis na sana sila pero dumating si Jonghyuk. Tinanong ng nanay niya kung bakit siya nandito kahit busy ito sa judo. Kasama niya pala si Chief Kim. Nagulat si Yangja. Pinakilala ng nanay ni Jonghyuk si Chief Kim at si Yesok. Pero nagulat sila nang bumunot na ng posa si Chief Kim. Sinabi ng detective na maganda daw ang pangalang Yesok. Nakapili daw ito ng magandang pangalan kumpara sa pangalan niyang Song Yangja. Sinubukan pang ika-aila ito ni Yangja at sinabing inosente siya at hinaharas daw ito ng pulis.
Pero nasa wanted list na pala siya dahil sa mga scam niya. Bigla itong tumakbo. Sinubukan itong dumaan sa eskinita pero nandoon na ang isang detective. Bago pala ang mga pangyayaring ito ay kinita ni Jong-hyuk ang mga detectives. Sinabihan na ni Jong-hyuk ang mga detectives ng posibleng daanan na pwede takbohan ni Yang Ja. Tinanong ni Chief Kim kung paano niya nalaman na si Yang Ja nga ang babae. Ayon kay Jong-hyuk ay kainahinala na pinipilit nito ang nanay niya na mag-invest. Tinitingnan din daw nito ang mga wanted list para updated siya. Natuwa naman si Chief Kim at sinabi na Makhan tinutulungan sila ng langit dahil sa panahon na ito ay may tumitingin pa pala sa wanted list. At nang mahuli na nga nila si Song Yang Ja ay sobrang galit ito. Naiyak naman ang nanay ni Jong-hyuk dahil pinagkatiwalaan niya ito. Sinabi ni Song Yang Ja na sana ay kinuha niya na lang ang pera nito kahapon at tumakas na. Inawat na ni Jong-hyuk ang nanay niya para hindi na magpang-abot pero biglang pinagmumura ni Yang Ja ang nanay niya. Sobrang nagalit si Jong-hyuk at tangkang saktan si Song Yang Ja. Pinigilan siya ng dalawang detective pero sobrang lakas nito. Hindi nila maawat ang bata. Tinapon niya lang ito na parang wala. Pero biglang inawat na ito ng nanay niya at doon lang siya kumalma. Sobrang takot naman si Song Yang Ja at tumakbo na ito papasok ng police car. Siya pa ang nagsabi na umalis na sila. Nagpasalamat ang nanay ni Jong-hyuk sa mga pulis at si Jong-hyuk naman ay humingi ng tawad sa inasta niya at sa pagtulak sa mga detectives. Wala daw itong problema at sila pa ang nahihiya dahil parehong athlete din ang mga ito pero di nila napigilan ang isang bata. Ang isa ay boxer at isa ay bronze medalist sa judo. Sinabi ni Chief Kim na si Jong-hyuk ay parang isang bundok na mahirap tibagin. Kaya siguro ay kampante ang nanay nito kapag nandyan siya. Naisip ni Jong-hyuk na simula nang bumalik siya ay ganoon na nga ang ginawa niya para sa nanay niya. Pero kung gusto daw nito na maprotektahan ang nanay niya at ang sarili ay may isang kailangan nito. At ito ay pera. Sumama si Jong-hyuk sa police station para magbigay ng testamento. Pinahintay siya muna ni Chief Kim sa kanyang desk. Napansin ni Jong-hyuk ang business card ni Chief Kim kaya kumuha siya ng isa. Doon ay may nasamang isang business card. Nakapangalan kay Park Tae-gyo, isang fund manager. Dumating na si Chief Kim sa desk niya at nagpasalamat ito sa bata dahil gumanda na naman ang performance nito. Niyaya niya si Jong-hyuk na kumain at tinanong kung ano ang gusto nito. Sinabi ni Jong-hyuk na okay lang siya kahit ano pero biglang tinanong ni Jong-hyuk kung kilala niya ba ang may-ari ng business card. Ayon kay Chief Kim ay si Park Tae-gyo. Isang fund manager pero isa daw itong siraulo dahil sinasabi niya na babagsak ang ekonomiya ng South Korea. Walang naniniwala sa kanya dahil maganda ang takbo ng bansa sa ngayon. Naalala ni Jong-hyuk na si Park Tae-gyo ang sumulat ng libro na The Theory of National Bankruptcy. Dinagdag pa ni Chief Kim na kahit kumpanya niya ay parang ayaw na sa kanya. Hahanapan na lang daw siya ni Chief Kim ng ibang magandang fund manager. Pero sinabi ni Jong-hyuk na okay lang daw at sa kanya na lang ang business card. Sa isip ni Jong-hyuk ay sa wakas, natagpuan niya na rin ang daan paano yumaman. Sino kaya sa Park Tae-gyo? Sa isang banda ay kasalukuyang nag-pay presente si Tae-gyo ng kanyang report tungkol sa ekonomiya ng South Korea. Sinasabi nito na katulad ito sa depression sa Amerika. Kapag nagpatuloy ito ay babagsak ang South Korea. Nagalit ang kanyang boss at sinabing tigilan na ang mga walang kwentang-kwento nito. Nasa pinakamagandang estado ngayon ang ekonomiya ng Korea kaya imposible itong mabankrupt. Habang nagpapahinga ay nakatanggap ng tawag si Tae-gyo. Ito pala ay galing kay Jong-hyuk. Nalito si Tae-gyo at tinanong ulit kung sino ito. Sinabi ni Jong-hyuk na interesado ito sa theory niya tungkol sa national bankruptcy. Nagulat si Tae-gyo sa sinabi ni Jong-hyuk. Niyaya siya nito na magkita. Naabutan siya ni Coach Shin na ginagamit ang computer niya. Tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya. Palusot niyang sinagot na gumagawa ito ng study material para sa judo team. Hinayaan lang siya ng coach at sinabihan na malapit na ang exam. Pwede niyang gamitin ang opisina nito para mag-aral basta huwag lang ay paalam sa iba. Tumawag daw si Chief Kim kay Coach Shin at parang gusto talaga nito na maging pulis si Jong-hyuk. Binigyan siya ng abiso ni Coach Shin na huwag madaliin ang mga bagay-bagay at mag-aral muna. Pagkatapos ng exam ay bibigyan niya ng matinding training si Jong-hyuk. Binigyan siya ni Coach Shin ng maiinom at iniwan na ito sa opisina.
Tinuloy ni Jong Hyuk ang kanyang ginagawa at ito ay ang mga paghahanap ng mga kumpanya na malaki ang tsansang bumagsak. Bago pa bumalik sa nakaraan si Jong Hyuk ay nasa Intelligent Crimes Investigation Unit ito at madami itong joint investigation kasama ang Financial Supervisory Service. Kaya malawak ang karanasan niya pagdating sa mga pera. Isang araw habang naglalakad sina Jong Hyuk, Suho, at Soyoung, ay pinag-uusapan nila ang mga sagot sa exam nila. Masaya silang nagkikwentuhan. Napansin din ni Jong Hyuk na nag-iba na ang aura ni Suho. Naging masayahin na ito at palakwento. Sa isip ni Jong Hyuk ay pareho silang nag-aaral ng mabuti para sa hinaharap pero magkaiba sila dahil siya ay isang matanda na naigyan lang ng pagkakataon. Ang mga kasama niya ay mga bata pa. Kaya sinabihan niya ang mga ito na dapat ay mag-enjoy din sila kahit papano at nang wala silang pagsisihan sa huli. Para daw sa pagtanda nila ay may maalala nila ito at mabalikan habang umiinom ng alak. Sinabi ni Soyoung na parang matanda daw magsalita si Jong Hyuk katulad ng tita niya. Habang papalakad ay may napansin silang lalaki na nagtatanong sa mga babaeng estudyante. Akala ng iba ay manyak ito. May hinahanap itong guro. Nilapitan ito ni Jong Hyuk at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa paaralan. Sinabi ng lalaki na may hinahanap lang ito at hindi siya manyak. May hinahanap siyang guro pero hindi kilala ng mga estudyante. Ang pangalan ay Choi Jong Hyuk. Nagulat si Jong Hyuk at sinabing siya ang hinahanap ng lalaki, hindi naman makapaniwala ang lalaki na estudyante pala ang hinahanap niya. Naalala ni Jong Hyuk ang boses nito. Siya pala si Park Tae-gyu. Aalis na sana si Tae-gyu dahil inaakala niya na na-prank lang siya. Mataas pa naman sana ang kanyang expectation dahil may nakakaintindi sa kanyang theory. Pinigilan ito ni Jong Hyuk at sinabing siya nga ang hinahanap nito. Tinanong niya kung bakit siya nandito gayong sa Sabado pa sila dapat magkikita. Sinabihan ni Jong Hyuk sina Suho at Soyoung na mauna na sila sa arcade at susunod na lamang siya. Niyaya na niya si Park Tae-gyu na mag-usap ng pribado dahil kailangan niyang patunayan ang kanyang theory. Pumunta sila sa isang coffee shop at doon na nag-usap. Tinanong ni Tae-gyu si Jong Hyuk kung paano niya nalaman ang tungkol sa theory. Sinabi ni Jong Hyuk na meron siyang kakilala na nagtatrabaho sa financial industry at nagkataon lang na nakita niya ito. Sa isip ni Tae-gyu ay baka anak si Jong Hyuk ng isang mayamang pamilya dahil meron itong mga koneksyon sa industriya. Nilabas na ni Jong Hyuk ang inihandang mga data para ipakita kay Tae-gyu. Laman nito ang mga kumpanya na posibleng bumagsak. Ito ay base sa theory ni Tae-gyu at dinagdagan niya lang ito. Nagulat si Tae-gyu sa nabasa nito. Nasama sa listahan ni Jong Hyuk ang mga bigating kumpanya na hindi niya inaasahan babagsak. Sa isip ni Jong Hyuk ay nilagyan niya rin ito ng mga hindi inaasahang mga terms para mas magiging kapakapaniwala ang theory ni Tae-gyu. Hindi pa rin makapaniwala si Tae-gyu at tinanong si Jong Hyuk kung ano ang nakikita niya na posibleng mangyari. Sinabi ni Jong Hyuk na papasok ang IMF. Tatanggap ang South Korea ng emergency funding sa IMF at magkakaroon ng economic sanction. Dahil sa pangako ng gobyerno na makakakuha sila ng $10,000 na gross income, ay ibinente nito ang mga dolyares na hawak nila para makasali sa Organization for Economic Cooperation and Development. At dahil dito ay wala ng pondong dolyares ang Korea kaya nagkaroon ng foreign exchange currency crisis. At sa nakaraan, walang sino man ang nakakita sa paparating na crisis maliban kay Tae-gyu kaya ganun na lang ang kagustuhan ni Jong Hyuk na makumbinsi niya ito sa kanyang mga plano. Sinabi ni Jong Hyuk na ang ekonomiya ng Korea ngayon ay nasa pinakamataas. Kahit pupunta ka sa bangko para maghiram ng pera ay papahiramin ka kaagad kahit magkano. Pero illusion lang ito at ang pera na matatanggap ay wala ng halaga sa susunod na mga taon. Sa oras na tumanggap na ang Korea ng funding mula sa IMF ay maituturing na itong bankrupt, susunod na lamang ang mga kumpanya na nanghiram sa kung anuman ang mandato galing sa IMF. Ang kailangan lang gawin ni Jong Hyuk at Tae-gyu ay mag-invest ng 100 million won sa bawat kumpanyang pinili niya. Pag nagawa nila ito ay kailangan lang nila malampasan ang crisis at siguradong magtatagumpay sila. Sinabi ni Tae-gyu na pag-iisipan niya muna ito. Umalis na si Jong Hyuk at bago ito tumuloy ay sinabihan niya si Tae-gyu na kung gusto niya sumama sa plano ay tawagan niya lang ito. Pumunta na si Jong Hyuk sa arcade dahil nandoon na ang mga kaibigan niya. Akala niya ay matagal na naghintay ang mga tropa niya pero mali pala siya. Mukhang hindi na nakapaghintay ang mga ito at nakafocus na sa laro.
Madaling naka-adjust si Suho at So-yin sa paglalaro pero kumpiyansang sinabi ni Jong-hyuk na hindi siya matatalo sa Tekken. Noon pa lang ay magaling na ito. Nang magsimula silang maglaro ay akala ni So-yin mahina si Jong-hyuk katulad ni Suho pero isang iglap lang ay natalo ito sa combo ni Jong-hyuk. Di makapaniwala si So-yin at tinanong kung paano niya ginawa ito. Tumawa lang si Jong-hyuk at sinabing hindi siya matatalo sa Tekken. Habang nagkakatuwaan ay iniisip ni Jong-hyuk kung ano ang binabalak ni Taegyeong ngayon. Siguro ay nahihirapan din ito magdesisyon dahil sa pinakita niyang data. Pagkatapos ng ilang araw, habang nasa klase ay hindi mapakali si Jong-hyuk. Hindi pa rin tumatawag si Taegyeong sa kanya. Parang siya pa ngayon ang kinakabahan. Sigurado siyang mahihikayat niya si Taegyeong sa mga data na binigay niya pero bakit parang hindi pa rin ito lumalapit? Hindi rin maaring tumakbo si Taegyeong kasama ang data niya dahil kilala ni Jong-hyuk si Taegyeong at hindi nito magagawa. Biglang nagulat ang lahat nang hinampas na ng guro ang stick sa ibabaw ng lamesa niya. Mukhang may binalak itong masama. E-announce na ang mga grade sa latest exam. Isa-isang pupunta sa harapan ang mga tatawagin at papaluan ka kung ang score mo ay mababa sa 100. Kung ilan ang iyong mali ay ganoon din karaming palo ang matatanggap. Isa-isa nang lumalapit ang mga estudyante pero mahina lang ang pagpalo nito sa mga bata. Napansin ito ni Jong-hyuk at naisip na parang hindi naman ganito pumalo ang guro nila, at huling tinawag si Jong-hyuk at naka-score ito ng 75. Mukhang nire-reserba ng guro ang lakas nito kay Jong-hyuk. Sa kabilang banda naman ay may isang babae na nagpunta sa isang kadudadadang building. Habang umaakyat ito ay tinatawagan siya ng tatay niya. Tinatanong kung ipagpapatuloy pa rin ito ang negosyong paupahan niya. Nagalit naman ang babae at sinabing hindi tenancy ang negosyo nito kung di nagtatrabaho siya bilang financial consultant. Nagagalit ang tatay niya dahil ayaw pa nitong sundin ang gusto ng ama niya. Tinanong din siya ng tatay niya kung kailan siya magpapakasal. Nainis naman ang babae at pinatayan ng telepono ang tatay niya. Pumasok na ito sa isang opisina na mukhang pagmamay-ari ng mga gangster. Binati siya ng mga lalaki sa loob pero hindi ito nagpaligoy-ligoy pa at biglang tinanong kung maayos ba ang trabaho. Inibiro naman siya ng lalaki na kakarating niya lang ay trabaho agad ang tinatanong, hindi lang man ito bumati pabalik. Sinabi ng lalaki na maayos naman ang lahat. Sa pagkakataong ito ay sa Hong Kong naman sila nag-invest at bumili ng stock program. At dahil daw ito sa kanilang masipag na trabahador, ito pala ay si Taegyeong. Mukhang ilang araw nang hindi nakaka-uwi at hindi na rin nakakapag-ahid. Binati niya ang babae. Ang pangalan pala nito ay si Miss Kwon. Nakita niya ang sitwasyon ni Taegyeong at parang napansin niya na puyat ito at wala ng lakas. Tinawag si Taegyeong ng lalaki at pinaupo sa tabi nito. Sa isip ni Miss Kwon ay wala itong kinalaman kaya hindi siya pwedeng makialam. Ang sa kanya lang ay magtagumpay ang investment. Mukhang hindi rin maganda ang relasyon ni Miss Kwon sa lalaking gangster. Binalaan ni Miss Kwon ang lalaki na mag-ingat ito at baka mabulilyeso ang investment. Binyantaan rin ng lalaki si Miss Kwon na kailangan lang nila magtiwala sa isa't isa. Balik sa eskwelahan ay pinalo nga ng guro si Jong-hyuk ng malakas. Tinanong nila Soyong kung bakit siya lang ang pinalo ng malakas ngayong mataas naman ang mga score nito at athlete pa. Pero huwag na daw itong intindihin at masaya na siya dahil makaka-focus na siya sa training sa judo lalo at malapit na ang training camp nila. At dahil tapos na ang exams, nahihiyang niyaya ni Soyong si Jong-hyuk na pumunta sa kanilang bahay. Magluluto daw ang nanay niya at sinabing dalhin ang mga kaibigan niya. Baka naman daw gusto lang nito makalaban si Jong-hyuk sa Tekken ulit. At bigla namang sinagot ni Soyong na hindi. At dahil bukas pa ang training ng judo ay pwede siya ngayon pumunta sa bahay ni Soyong. Pero bigla din nagyaya si Suho na pumunta sa kanilang bahay. Nagtatalo si Suho at Soyong kung kaninong bahay sila pupunta. Naiisip ni Jong-hyuk na mukhang hindi masyado nagdadala ng mga kaibigan ang mga ito sa bahay nila. Parang mga pamangkin niya daw ang mga na nagyayaya maglaro. Napagdesisyonan nila na pumunta na muna sa bahay ni Soyong. Malaki ang bahay nila at mukhang mayaman ang pamilya ni Soyong. Sinabi naman ni Soyong na nakapunta na dito si Jong-hyuk noon tumalon siya sa pader. Natawa na lang sila nang naalala nila ito. Pumasok na sila at binati sila ng nanay ni Soyong. Pabiro namang sinabi ng nanay niya na nagdala na rin ito sa wakas ng nobyo at hindi lang isa kundi dalawa pa. Pinakilala na niya ang mga kaibigan sa nanay niya.
Pagkatapos nito ay umakyat na sila habang naghihintay sa pagkain na ihahanda ng nanay ni Soyong. Habang papaakyat ay nakita ni Soyong na bukas ang kwarto ng tita niya. Sinabi nito na magagalit na naman ito kapag pumasok siya, pero ito daw ang perfect timing para pumasok siya dahil wala ito. Makalat ang loob ng kwarto. Tinanong ni Jong-hyuk na dito pala tumitira ang tita niya. Sinabi ni So-yeon ayaw daw itong payagan ng lolo niya na maging independent ang tita niya habang hindi pa ito kasal. Habang nasa loob ng kwarto ay nakita ni Jong-hyuk ang papel sa mesa. Napansin niya na ito ang data na binigay niya kay Park Tae-gyu. Yumandar ang detective instinct ni Jong-hyuk. Naramdaman nito na hindi lang ito isang simpleng data leak. Tinanong ni Jong-hyuk si Soyong kung pwede ba nitong makilala ang tita niya pero habang nag-uusap ay dumating na ang tita niya. Ito pala ay si Miss Kwon. Mukhang galit ito dahil naabutan sila sa loob ng kwarto niya. Kaka-rating lang din pala ni Miss Kwon, at nakita nito na naghahanda ang ate niya ng makakain. Sinabihan siya nito na magbihis na din at samahan sila kumain. Excited si Miss Kwon dahil makakatikim siya ng masarap na luto ng ate niya pero biglang gulat niya na nasa loob ng kwarto niya ang mga bata. Sinabihan niya si So-yeon na binili niya na huwag pumasok sa kwarto niya. Sinabi lang ni So-yeon na nakita niyang bukas kaya pumasok lang sila ng sandali. Pero biglang nagsalita si Jong-hyuk at humingi ng pasensya. Siya daw ang nagyaya na pumasok sa kwarto dahil nakita niya na maraming finance na libro sa loob. Pero kahit ganoon ay mali pa rin daw ang pagpasok nila kaya humingi siya ng paumanhin. Biglang nagbago ang mood ni Miss Kwon at sinabing marami nga siyang libro pero high school pa lang siya. Paano ito nagka-interest sa finance at economics? Sinabi ni Jong-hyuk dahil interesado ito sa stock investment. Nagbago na nga ang modo ni Miss Kwon at mukhang nagustuhan niya si Jong-hyuk. Dapat daw ay sinabi na niya ito sa simula na interesado pala ito sa investment. Anuman daw ang gustong matutunan nito ay tuturuan siya ni Miss Kwon. Pero mukhang pamilyar ang itsura ni Miss Kwon sa kanya. Natatandaan na niya, ito pala si Madam Kwon sa nakaraan niya. Isang sikat na private banker at tumutulong sa investigation sa mga pulis gamit ang malawak nitong impluensya at mga mahahalagang impormasyon. Kaya pala hindi malayo na may koneksyon nito kay Park Tae-gyu. Para malaman pa ng malalim ni Jong-hyuk ay tinanong niya si Miss Kwon. Totoo daw bang malaki ang utang ng Korea? Paano daw nalaman ito ni Jong-hyuk? Mahaba-habang usapan daw ito kaya pag-uusapan nila ito habang kumakain. Habang nag-uusap ay sinabi ni Soyong kay Suho na yumandar naman ang ugali ng tita niya na masyadong masalita kapag pera ang usapan. Sinabi ni Miss Kwon kay Soyong na papalagpasin niya ang pagpasok nito sa kwarto niya dahil sa kaibigan nito. Pagkatapos nga nila kumain ay umalis na ang mga ito at nagpaalam sa nanay ni Soyong. Umuwi na rin si Suho at si Jong-hyuk naman ay pumunta sa isang telephone station. May nakuha siyang business card ni Miss Kwon. Kanina pala habang kumakain ay hindi mapigilan ni Miss Kwon na magkwento kay Jong-hyuk tungkol sa mga stocks. Kaya sinabihan ni Soyong ang nanay niya na pigilan na ang tita niya. Kaya binigyan na lang niya ito ng business card. Tinawagan na nga niya ito at agad namang sinagot ni Miss Kwon. Nagpakilala si Jong-hyuk at nagulat si Miss Kwon dahil tumawag ito ng ganitong oras. Kung may nakalimutan nito ay tatawagin niya si Soyong. Wala daw itong nakalimutan at ang gusto talagang makausap niya ay si Miss Kwon. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Jong-hyuk at agad na tinanong si Miss Kwon kung nasaan si Park Tae-gyu. Nalito naman si Miss Kwon at tinanong kung paano niya nakilala ito. Sinabi ni Jong-hyuk na ang data na nasa lamesa niya na naglalaman ng mga impluwensyal na mga kumpanya na babagsak sa susunod na mga taon ay siya ang gumawa. Nagulat si Miss Kwon. Sinabi ni Jong-hyuk na kahit nag-iba na ang format, alam niya na kanya ito dahil pati ang pagkakasunod-sunod ng mga kumpanya ay magkatulad sa binigay niya kay Tae-gyu. Paano daw ito napunta sa kanya? Hindi makapaniwala si Miss Kwon. Paano daw ito nangyari? Napagtanto ni Miss Kwon na ang data na hawak nila ay nakaw. Nag-alala siya na kapag pumalpak ito ay masisira ang pangalan niya at hindi na magtitiwala ang tatay niya sa kanya. Sinabi ni Jong-hyuk na kung siya ay naloko at napilitang mag-invest sa mga kumpanyang iyon ay kailangan niyang bawiin ang pera niya. Hindi maintindihan ni Miss Kwon, paano daw ito? Sinabi naman ni Jong-hyuk na kung gusto nitong mahuli ang tigre, kailangan nilang pumasok sa lungga nito. Para makuha ang pera, kailangan lang nilang kunin ito kung saan niya iniwan.
Sa sumunod na araw ay makikitang nag-uusap si Park Tae-gyo at ang lalaking mukhang gangster. Sinabi ng lalaki na mukhang pagod na si Tae-gyo dahil sa kakatrabaho nito. Pwede na itong umuwi. Tinanong ni Tae-gyo ang tungkol sa investment nila, pati ang profit distribution. Hindi niya pa nakukuha ang parte niya. Nagalit ang lalaki at sinabi kay Tae-gyo na ang kapal ng mukha nitong humingi pa ng pera. Pinatuloy niya ito at pinakain, pagkatapos ay kukuha pa daw ito ng parte. Hindi makapaniwala si Tae-gyo. Bigla namang may ingay sa labas ng opisina nila. Parang hinahampas ang pinto nila. Tinanong ng lalaki kung anong ingay yon. Inutusan niya ang mga tao niya na tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Biglang nasira ang pinto. Sinipa pala ito ni Jong-hyuk. Nagulat si Tae-gyo nang makita si Jong-hyuk. Sinabi ni Jong-hyuk na pagkatapos ng ilang araw ay masasabi na niya uli ang nakakasawang salitang, tumigil ang lahat. Nakaka-excite ang susunod na mga mangyayari. Ano kaya ang gagawin ng ating bida sa kanila? Pagkatapos nga na sorpresang pinasok ni Jong-hyuk ang opisina ng gangsters ay nagulat si Tae-gyo at ang mga lalaking nasa loob. Sinabi ni Jong-hyuk na itigil lahat ng kanilang ginagawa. Tinanong naman ng leader kung sino itong tarantadong pumasok sa kanila. Pulis daw ba siya? Mukhan High School lang ito. Nakangiti naman itong sinagot ni Jong-hyuk na hindi pa siya pulis sa ngayon. May kailangan lang siyang pag-usapan kay Tae-gyo. Sinagot siya ng leader na hindi naman pala siya pulis at ang masama pa ay gusto nito kunin ang kanilang utak ng investment. Hindi niya ito basta-basta lang papaalisin. Inutusan niya ang mga tauhan niya na may bisita sila kay kailangan nila itong pagsilibihan. Nilapitan ng isang lalaki si Jong-hyuk at sinabing pagbabayaran niya ang sinira niyang pinto. Kailangan lang nitong tumanggap ng suntok. Hindi lang pinansin ito ni Jong-hyuk, tinawag niya pa itong tanga. Pumasok pa rin si Jong-hyuk at tinawag si Tae-gyo. Tinanong niya ito kung nandirito pa rin daw ba siya dahil gusto niya, o napipilitan lang siya. Hindi ito sinagot ni Tae-gyo pero sinabihan niya lang si Jong-hyuk na tumakbo at tumakas na. Para naman kay Jong-hyuk ay sapat na ang salita niya. Nainis naman ang leader dahil kanina pa nagsasalita si Jong-hyuk ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Inutusan niya nag-isa niyang tauhan na si Jong-shek para disiplinahin si Jong-hyuk. Bago pala nito ay napag-isipan na ni Jong-hyuk ang gagawin. Sa nakaraan niya ay magkaiba ang nangyari kay Miss Kwon at Tae-gyo. Pagkatapos umalis ni Tae-gyo sa trabaho niya ay sumama sa kanya ang mga empleyadong naniniwala sa kanya. Nagtayo ito ng investment firm at nakakuha ng maraming investor gamit ang mga connection niya. Pero iba ang nangyari ngayon. Hindi nakahintay si Tae-gyo nang makita ang mga data ni Jong-hyuk at lumapit ito sa private money lender or mga loan shark. Nakita nito ang mga data at nakaamoy ng maraming pera kaya kinidnap nila si Tae-gyo at pinagtrabaho ng sapilitan para makakuha pa ng maraming impormasyon. Ang mga loan shark naman ay lumapit kay Miss Kwon dahil alam nila na marami itong pondong pera at nag-invest si Miss Kwon dito nang walang alam kung nasaan ang galing ang impormasyon. Noong nag-usap si Miss Kwon at Jong-hyuk ay tinanong niya si Jong-hyuk kung magsusumbong na ba ito sa pulis. Pinigilan siya ni Jong-hyuk dahil kapag nagsumbong siya ngayon, pati siya ay madadami kahit wala siyang alam dito. Sa isip ni Jong-hyuk ay hindi niya hahayaan na maging criminal ang auntie ni Soyoung. Sinabihan ni Jong-hyuk si Miss Kwon na hindi pa sila sigurado kung kinidnap nga si Tae-gyo. At kahit nakidnap nga ito, kapag sinabi ni Tae-gyo na voluntaryo siyang nagtatrabaho ay wala pa ring magagawa ang mga pulis. May plano daw si Jong-hyuk. Ibibigay niya kay Miss Kwon ang number ng detective na kilala niya. Papasok siya sa opisina at kapag natapos ang 5 minuto na hindi pa siya lumalabas o kumo-contact ay tawagan niya ang numero. At yun na nga ang ginawa ni Miss Kwon, habang naghihintay ay hindi ito mapakali. Hindi siya sigurado kung tama ba ang ginagawa nila. Nag-aalala din ito para kay Jong-hyuk. Balik sa loob ng opisina ay sinuntok nga ni Jong-shek si Jong-hyuk pero tinanggap niya lang ito. Tinanong pa siya ni Jong-hyuk kung buong lakas na niya ba ito. Pero dahil nauna siyang sumuntok ay maituturing na self-defense na lang ang gagawin niya. Binigyan niya ng suntok si Jong-shek. Bagsak ito. Hindi din makapaniwala si Jong-hyuk na bumagsak ito sa isang suntok lang. Nagulat din ang leader ng grupo. Inutusan niya ang ibang tauhan na dalhin ito sa harapan niya. Nagtataka rin si Tae-gyo sa mga nangyayari. Lumapit na nga sila kay Jong-hyuk. Sa isip nito ay marami na siyang nakaharap na mga kriminal sa nakaraang buhay niya. Merong mga laki lang ng katawan ng sandata,
Meron din mga siraulo na puro paghampas lang ng kutsilyo ang ginagawa, at meron ding mga terorista na may mga ilegal na baril at minsan ay dating special forces pa. Kaya ang mga gangster sa harap niya ngayon ay walang binatbat sa kanya. Sinuntok na nga siya ng isang lalaki pero para sa kanya ay sobrang bagal nito. Bigla itong yumuko para umilag at kamunter ng uppercut. Bagsak ang unang lalaki. Umatake din ang kasunod na lalaki pero nailagan niya lang ito at binigyan ng siko sa dibdib. Ang mahalaga sa isang biglaang laban ay hindi laki ng katawan kung hindi ay karanasan sa pakikipaglaban. Sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga lalaki. Ang natira na lang ay ang kalbo na malaki ang katawan. Mabilis ito at mukhang marunong lumaban. Pero sinanggal lang ito ni Jong-hyuk at biglang sinipa ang kalbo. Bagsak ang kalbo. Tinanong ni Jong-hyuk ang leader kung ano ang gagawin nito ngayong bagsak na ang mga bata niya. Kumuha ito ng kutsilyo. Tinanong niya si Jong-hyuk kung anong pamilya ito galing. Inatake na nga niya itong si Jong-hyuk, iniiwasan niya lang ito. Ininsulto niya pa ang gangster at sinabing wala na nga siyang sandata pero hindi pa rin siya matamaan. Biglang nag-counter si Jong-hyuk at ginamitan ng wrist lock sa likod. Nabitawan ng lalaki ang kutsilyo at sinipa naman ito ni Jong-hyuk papalayo. Si Tae-gyo naman ay kinakabahan at hindi alam ang gagawin. Iniisipan nitong tumawag ng pulis pero hindi ito makagalaw dahil sa takot. Lumalaban pa rin ang leader kay Jong-hyuk. Inutusan ni Jong-hyuk si Tae-gyo na hanapin ang data na binigay nito sa kanya. Natatarantang hinanap naman ito ni Tae-gyo, biglang nakarinig sila ng sirena ng pulis. Sinabi ni Jong-hyuk na ipagkakatiwala nito ang data sa kanya. Ayaw na ni Jong-hyuk na malik pang muli ang data. Tatapusin na niya ito. Ginamit na nga ni Jong-hyuk ang kanyang shoulder throw. Bagsak ang kalaban. Bigla naman dumating ang mga pulis. Mabilis namang hinanap ni Chief Kim si Jong-hyuk at sinabing nandito na ang kanyang chief uncle. Pero nagulat sila sa naabutan nila. Bagsak lahat ng mga gangster. Hinuli na nga nila ang mga gangster. Nagrereklamo pa ang mga ito pero hindi pinapansin ng mga pulis. Sinabi ni Jong-hyuk na mabuti na lang at dumating sila Chief Kim dahil kung hindi ay kung ano na ang mangyayari sa kanya. Kinurot naman ito sa pisngi ni Chief at sinabing siya pa talaga ang nagsalita. Hindi pa nga ito pulis pero kung ano-ano na ang ginagawa. Kahit pulis na ito ay hindi po pwedeng pumasok mag-isa. Gusto pa siya sanang pag-alitan ni Chief Kim pero nakita nito na mukhang maayos naman ang bata. Tinanong niya na lang kung kilala ba nito ang mga biktima. Sinabi niya na si Miss Kwon ay auntie ng kaklase niya at nag-aalala daw ito na baka maaresto ang kaibigan nitong si Tae-gyo, alibay ni Jong-hyuk. Sinabi ni Chief Kim na criminal talaga ang grupo na ito. Madami na silang biktima. Sasama na lang sa presinto si Jong-hyuk para magbigay pa ng ibang detalye. Nagpasalamat naman siya kay Chief Kim. Sa isip ni Jong-hyuk ay nagawa na niya ang dapat niyang gawin. Mailigtas si Tae-gyo at ma-secure ang mga data. Labas na siya sa kaso na ito. Pagkatapos magbigay ng salaysay si Jong-hyuk ay lumabas na ito at hinihintay siya ni Ms. Kwon at Tae-gyo. Humingi ng patawad si Tae-gyo kay Jong-hyuk. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Si Jung-sek na unang pinabagsak ni Jong-hyuk ay kaibigan ni Tae-gyo. Sinubukan lang nito manghiram ng pera dahil alam nito ang nagpapautang ang kaibigan. Humingi din ito ng patawad kay Ms. Kwon. Hiniling nito na sana ay kumita ang dalawa ng malaking pera. Nagtataka si Jong-hyuk sa sinasabi ni Tae-gyo. Sinasabi nito na titigil na siya bago pa ito makaabala pa sa kanila. Sa isip naman ni Jong-hyuk ay hindi siya papayag. Sinabihan niya si Tae-gyo na ang binigay na data sa kanya ay hindi pa buo. Kalahati pa lang ito. Mas malaki ang kikitain nila kapag nakumpleto na ito. Sinabi din ni Ms. Kwon na tutulong siya sa pera. Kapag na-withdraw na niya ang pera sa loan shark ay i-invest niya ito sa kanila ni Tae-gyo at Jong-hyuk. Ayaw din ni Ms. Kwon na masayang ang data. Sinabi ni Jong-hyuk na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Tae-gyo. Lalo na at mag-e-invest sila na nag-e-expect ng pagbagsak ng ekonomiya at hindi pagtaas, dinagdagan pa ng mga pangyayaring ito. Kinumbinsi pa ni Jong-hyuk si Tae-gyo ng matatamis na salita. Sinabi niya na ibibigay na niya ang natitirang data at syempre mas presentable na ito. Nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Inalok sila na ihahatid ni Ms. Kwon pero bigla itong nakatanggap ng tawag. Galing ito sa abogado ng pamilya nila. May nakakita di umano sa kanya na lumabas sa isang police station. Natataranta namang nagpaliwanag si Ms. Kwon.
Nahalata ni na Jong-hyuk na mukhang seryoso ito. Pinapaliwanag ni Ms. Kwon na isang maliit lang na aksidente ang nangyari kaya wala dapat itong ipag-alala. Pero hindi nakikinig ang abogado at sinabing tatawag na lang ito ulit kung nalaman na niya ang puno at dulo ng lahat. Pinapapunta na siya ng tatay niya sa kanilang bahay para makausap. Nagpaalam si Ms. Kwon sa kanila at kailangan na nitong mauna dahil pinapatawag ito ng tatay niya. Napaka-estrikto daw nito dahil ang unang negosyo nito noon ay private loan din kaya maraming alam ito at sensitibo kapag pera ang usapan. Naalala ni Jong-hyuk ang tatay ni Ms. Kwon. Ito ay kilala bilang Chairman Kwon. Isang godfather pagdating sa private loan business. Nagmamay-ari ito ng napakadaming assets. Kaya naging magaling na private banker si Ms. Kwon dahil sa impluwensya ng tatay niya. Kahit retired na ito ay napaka-impluwensyal pa rin. Kahit ang insidente na nangyari ngayong umaga lang ay nalaman niya agad. Nauna nang umalis si Ms. Kwon at umalis na din sina Jong-hyuk at Taegyo. Pagdating sa bahay ng tatay niya parang kinakabahan na si Ms. Kwon. Gusto niyang tumakbo, pinapasok na siya at naghihintay na ang kanyang tatay. Kinaupo siya nito. Sinabihan ni Ms. Kwon ang butler na kung pwede ba itong manatili, pero sinabihan lang siya nito ng good luck. Natataranta na si Ms. Kwon. Umupo na si Ms. Kwon at konting bagsak lang ng tasa ng tatay niya ay nagugulat na ito. Ipinakita sa kanya ang tatlong larawan ng mga lalaki. Pinapapili siya ng tatay niya. Nagsalita si Ms. Kwon at sinabi nitong bago siya pipili ay tingnan niya muna ang data na dala niya. Pero biglang sumigaw ang tatay niya na wala nang kailangang tignan pa. Sino daw ba ang matinong babae na labas-masok sa police station? Kalimutan na daw nito ang lahat niyang ginagawa at magpakasal na. Pero sinabi ni Ms. Kwon na tingnan muna ang data at kapag hindi siya interesado sa makikita ay papayag siya makipag-blind date at magpapakasal sa loob ng 6 na buwan. Mukhang nakumbinsi niya si chairman at tiningnan nga nito ang mga data. Nagulat ito sa nakita. Tinanong siya ng tatay niya kung siya ba ang gumawa nito. Sinagot niya na hindi at isang genius high school student ang may gawa nito. Hindi makapaniwala si chairman sa sinasabi ng kanyang anak. Nadala daw ito sa isang matatamis na salita ng isang estudyante. Sinabi ni Ms. Kwon na kung para sa kanya ay mga matatamis lang na salita ito, ay hihiram na lang siya ng pera sa kanya na may interest. Naisip ni chairman na mukhang malaking pera nga ang makikita nila dito. Pero nag-aalangan siya dahil gawa lang ito ng isang high school student. Inutusan siya ng tatay niya na tawagan ang estudyanteng may gawa nito. Nang sinagot ni Jong-hyuk ang tawag ay biglang kinuha ni chairman ang telepono. Hindi na nagdalawang isip si chairman at sinabing magkano ang kailangan nito at babayaran siya kaagad. Tinanong ni Jong-hyuk kung si chairman daw ba ito. Tama at si chairman Kwon na ito. Sinabi ni Jong-hyuk na mukhang nabasa na nito ang data niya. Pero kulang pa ito. Ang kalahati ay nasa kanya pa at madadagdagan pa ito. Tinanong niya ang chairman kung nagustuhan daw ba niya ang mga data. Nasa 100 million won ang kanyang asset at ibibigay ito lahat ni Jong-hyuk sa investment. Ang lahat ay maayon sa tamang lugar kapag nakapagsimula na silang mag-invest. Tinanong ni chairman kung sapat na ba ang 2 pahina na malalaki, 20 billion. Ang isang malaking pahina ay katumbas ng 10 billion won. Nagulat si Jong-hyuk. Akala nito ay 10 billion won lang ang ibibigay ni chairman. 20 billion, 40% compound interest. 2 taon ang deadline. Pumayag si Jong-hyuk. Magpapakilala pa sana si Jong-hyuk pero bigla nang pinatay ni chairman ang telepono. Hindi din makapaniwala si Ms. Kwon sa narinig. Tinanong niya kung seryoso ba ito sa pagbigay ng 20 billion won. Sinabihan niya ng I love you ang tatay pero walang pakialam ang chairman. Sinabi ng chairman na sinasabi niya lang ito kapag may kailangan kaya tama na daw at pwede na siyang umalis. Mukhang sunere din si chairman. Nagpasalamat muli si Ms. Kwon sa chairman at umalis na. Nagpaalam din ito sa butler. Nang nakaalis na si Ms. Kwon ay pinatawag niya ang butler. Ang pangalan nito ay Lee Bayan. May misyon na ibibigay si chairman sa kanya. Ano kaya ang misyon na ito? Mapagkakatiwalaan kaya si chairman? Sumunod na araw sa police station ay may isang lalaking may hawak na camera. Mukhang nasa media ang lalaking ito. Nagmamasid-masid at parang may binabantayan. Nakikinig sa mga usapan ng mga pulis. Isa sa mga kaibigang pulis ni Jong-hyuk ang dumating at may dalang gimbap. Galing daw ito sa tindahan nila Jong-hyuk.
Nakita daw niya ang bata na tumutulong sa nanay niya kaya nakakahanga ito. Habang nag-uusap ang mga pulis tungkol kay Jong-hyuk ay hindi ito marinig ng misteryosong lalaki kaya pumasok ito. Nagkunwaring bibili ng kape pero nakikinig ito sa usapan ng mga pulis. Pinag-uusapan nila si Jong-hyuk. Si Jong-hyuk daw ang dahilan bakit nakulong ang leader ng loan shark saad ng isang pulis. Napagsasabay din niya ang judo at pag-aaral. Natalo niya rin ang 7 gang members na hindi kapanipaniwala para sa isang bata. Kailangan daw nila ng ganitong klaseng tao sa puwersa ng pulis. Narinig ito lahat ng lalaki. Lumapit ito at bumati sa mga pulis. Nag-alok din siya ng kape sa mga pulis. Narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito at gusto niya daw marinig pa ang tungkol dito. Sa tindahan naman ng nanay ni Jong-hyuk ay makikitang tinutulungan niya ang nanay niya. Tinatanong siya ng nanay niya kung ayos lang daw ba ito na i-invest ang settlement money nito nang namatay ang tatay niya. Sa kanya naman daw ito kaya hahayaan siya ng nanay niya pero nag-aalala lang ito dahil malaki itong halaga. Sinabi ni Jong-hyuk na huwag mangamba dahil magaling sa investment ang auntie ng kaibigan niya at ang kasama nito. Si Miss Kwon at Taegyo ang tinutukoy niya. Nakatabi na rin ito ng para sa pag-aaral niya kaya siya na ang bahala dito. Hindi makapaniwala ang nanay niya na sobrang mature na ng anak niya. Kahit busy ito sa judo at pag-aaral ay nagagawa pa rin itong tumulong sa tindahan. Parang katulad na niya ang kanyang tatay. Hinawakan ng nanay niya ang kanyang kamay ay sinabihan siya nito na okay lang magdahan-dahan sa buhay. Bigla namang may kumuha ng litrato sa kanila. Ito ang lalaking nasa police station kanina. Ayos lang daw ito sabi ng nanay. Tinanong niya ang lalaki kung may gusto daw ba ito. Nagpakilala siya at sinabing nagpunta siya dito hindi bilang isang customer kung hindi isang interviewer. Siya si Park Yoon-hil, isang journalist sa Hyunho Daily Report. Siya ang lalaking reporter na pumunta at nag-cover ng bullying sa paaralang ni Jong-hyuk. Nagulat si Jong-hyuk dahil hindi nito suot ang kanyang salamin. Salamat din sa reporter na ito dahil nabigyang ilaw ang kaso ng bullying sa paaralan. Kinausap nito si Jong-hyuk. Matagal na daw nang huli silang magkita. Pero biglang nagduda si Jong-hyuk dahil ano naman daw ang rason kung bakit siya nandito. Katulad daw ng doktor, kapag may sakit ay nandoon sila gayon din sa reporter, kung saan may balita ay nandoon sila. Nakatanggap daw ito ng impormasyon kay Chief Kim kaya nagpunta siya dito. Nalito naman ang nanay at tinanong kung ano ang nangyari. Bigla naman itong pinigilan ni Jong-hyuk at sinabing wala din siyang alam kung bakit pero sa isip niya ay kinakabahan siya dahil siguradong nagkwento talaga si Chief Kim. Pero hindi niya inaasahang biglang nagsalita si Reporter Park at sinabi na may kakaibang ginawa si Jong-hyuk. Napabagsak nito ang 7 gang members ng mag-isa at tinulungan makatakas ang nakidnap. Tatakas sana si Jong-hyuk pero hinampas siya ng nanay niya. Ano daw ang pinaggagawa niya at kung makalaban sa mga gang. Akala nito ay lumaki at nag-mature na pero nagawa pa rin niyang makipag-away. Sa isip ni Jong-hyuk ay naiinis ito sa kay Reporter Park. Pwede naman sanang lapitan siya ng pribado. Humanda daw ang matandang reporter na ito dahil hindi niya ito pagbibigyan ng interview. Pero wala na siyang magagawa dahil lumabas na ang article tungkol sa kanya. Ano kaya ang mangyayari sa buhay estudyante ni Jong-hyuk? Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay bumalik na si Jong-hyuk sa paaralan at ang focus niya naman ngayon ay ang judo team. Pumunta siya kay Coach Shin at ipinaalam na tapos na niyang gawin ang translation ng documents para sa exercise nila. Natuwa at excited naman si Coach Shin dahil magagamit na nila. Ang mga data na ito ay galing sa NFL, medyo natagalan si Jong-hyuk sa pag-translate dahil sa exam at sa mga pangyayari. Nalito si Coach Shin sa isang exercise na nasa document. Ito ang tinatawag na arm walking. Tinanong niya si Jong-hyuk kung ano ang explanation nitong exercise na ito. Ito ay para lumakas ang upper body at ang arms ng isang judo player. Ang isa naman ay ang burpee test. Ang 50 repetition nito ay sapat na para hinggilan ng isang tao na hindi sanay sa ganito. Maganda ito para sa pag-burn ng mga calories at pag-build ng muscle. Sinabi ni Coach Shin na pwede agad ito ma-implement sa kanilang training dahil simple lang kaya susubukan nila ito kaagad. Pumasok na nga sila sa dojo at pinasettle na ito ni Coach Shin. Binati naman nila si Coach Shin. Inanunsyo ni Coach na may idaragdag silang 2 exercise sa kanilang training. At tinawag niya si Jong-hyuk para mag-demonstrate.
Hindi naman makapaniwala ang iba dahil ang pinakabata sa team ay ang maglilid sa kanila sa exercise. Nagtataka sila kung ano ang exercise na gagawin nila dahil gayon na lang ang pagwa-warm up ni Jonghyuk. Sa isip ni Jonghyuk ay okay lang naman sa kanya kung siya lang ang nakakaalam ng mga workouts na ituturo pa lang niya. Pero mas gusto nito na maibahagi sa iba para ang mga seniors nila ay mag-improve din. Sa ganitong paraan ay mapapataas nila ang antas ng judo sa Korea. Nagsimula nang gawin ni Jonghyuk ang exercise. Ang unang posisyon ay para siyang gumagapang, pagkatapos ay isang paa at isang kamay naman ang itataas. Medyo komplikado ito para sa mga nanunood sa kanya. Nag-uusap ang iba at sinasabi na mukhang hindi nila kakayanin na magtagal sa ganyang posisyon. Sa isip ni Jonghyuk ay mas madali ito ngayong gawin. Siguro dahil sa bata pa ang katawan nito. Kailangan lang nasa tamang bilis at sabayan lang ng tamang paghinga. Natapos na ni Jonghyuk ang pag-demonstrate ng exercise. Sinabi ni Coach Shin na kakaiba ito sa mga ginagawa nila dati pero inaasahan niya na magagaya at mapapractice ito ng iba. Pero madami ang nagre-reklamo dahil sa tingin nila ay hindi nila ito kayang gawin. Sinabi naman ng coach na puro tahol lang pala ang iba at walang kagat. Tinawag niya ang team captain at sinabihang marami pa daw bagong exercise na ay dadagdag kaya aralin nilang lahat ito bago ang training camp. Sa isip ni Jonghyuk ay siguro galit ang mga kasama niya ngayon sa kanya pero pasasalamatan daw nila ito sa huli. Nagsimula na nga silang mag-exercise at pagkalipas ng 3 oras, ang judo club ay bumagsak lahat dahil sa pagod. Ngayon lang daw ito ulit nakita ni Coach Shin na nakahandusay sa sahig dahil sa training. Sabi naman ni Coach Park ay mukhang epektibo ang exercises pero paano niya daw ito mamasahiin lahat? Sinabi naman ni Coach Shin na huwag itong mag-alala dahil kilala naman nila ang mga bata. Masasanay din sila sa ganitong training. Kukuha din ito ng private na massage team pero kapos pa sila sa budget kaya tiisin lang muna nila. Nagpaalam na si Coach at sinabi na dito na muna magtatapos ang training nila. Lumapit naman ang team captain kay Jonghyuk at nagpasalamat ito sa kanya. Alam niya na pinaghirapan ni Jonghyuk na ma-translate ang training program para magamit ito bago magsimula ang training camp. Ang pangalan ng captain nila ay si Seol Dongdek. Siya ang klase na player na kahit anong kompetisyon ng salihan ay siguradong may medalyang pinapanalo. Second year high school pa lang daw ito ay marami nang nag-scout sa kanya at nagbigay ng offer sa college pero nanatili itong mapagkumbaba. Sinabihan niya si Jonghyuk na kahit first year pa lang siya ay malaki ang pag-asa nito na makasama sa regular lineup kaya ipagpatuloy lang daw nito ang pagsisikap sa pag-ensayo. Umalis na ang captain at nagpaalam kay Jonghyuk. Ngayon lang din naalala ni Jonghyuk ang tungkol sa pagiging regular. Ang regular player ay ang mga elite members ng judo club na pinapadala kapag may mga major na kompetisyon. Ang pagpili ng regular team members ay nangyayari sa summer at winter training camps. Merong 50 miyembro ang judo team at 5 lang ang pwedeng masama sa regular lineup. Pero maliban sa 5 ay mayroon pang pinipili para maging backup. Pero wala sa plano ni Jonghyuk ang maging backup. Ang goal ni Jonghyuk ay maging regular member kaya sa isip nito ay mas pag-iigihan niya pa. Sumunod na araw ay ang simula na ng training camp nila. Naghahanda na si Jonghyuk at pinaalahanan naman siya ng nanay niya na nag-aalala. Pero sinabi lang ni Jonghyuk na magiging okay lang ito at ang mas inaalala niya pa ang nanay niya dahil sa init ng panahon ngayon at patuloy itong nagtitinda ng kimbap. Sinabi rin ng nanay nito na sanay na siya at mag-focus lang ito sa training. Habang papaalis si Jonghyuk ay naisip nito na parang kailan lang nang siya ay bumalik sa nakaraan niya. Mukhang nasasanay na siya sa bagong buhay na ibinigay sa kanya. Sa isip niya ay kailangan niyang ibahin ang daan na tatahakin para hindi na ulit mangyari ang masasamang incident sa nakaraan niya. Sa paaralan naman ay makikita si Coach Park na may kausap sa telepono. Sinasabi nito sa kausap na wala dapat itong ipag-alala dahil ang anak niya ay ang ace ng second year students, si Sun-go. Mukhang isang magulang ang kausap ni Coach Park. Sinisigurado ni Coach Park sa magulang na siguradong makakapasok ang anak nila. Pagkatapos mag-usap ang dalawa ay tiningnan ni Coach Park si Jonghyuk. Sa isip nito, ang pinakamalaking issue lang ay kung makapasok si Jonghyuk sa regular lineup. Bakit hindi na lang ito mag-focus sa pag-aaral dahil matalino naman ito, bakit kailangan panggalingan nito sa judo? Ito ang mga tumatakbo sa isip ni Coach Park.
Kung gusto niya papasukan sa regular si Sungo ay meron itong dapat gawin kay Jonghyuk bago pa ang selection. Pinaakyat na ni Coach Park ang mga bata sa bus at aalis na ang mga ito. Excited na si Jonghyuk. Isa lang ang goal niya at ito ay makapasok sa regular lineup. Habang bumabiyahe ay nakikinig lang sa recorder si Jonghyuk, habang ang iba naman ay manghang-mangha sa dagat na nakikita nila. Ang iba naman ay nagpaplano na uminom mamayang gabi. Niyaya ni Sungo na uminom si Jonghyuk. Total siya naman daw ang ace ng mga freshmen kaya dapat lang sumali ito at. Pero nagpasalamat at tinanggihan lang ito ni Jonghyuk. Nainis naman si Sungo sa kanya at sinabing killjoy daw ito. Pagkatapos ng ilang oras ay dumating na sila sa kanilang dormitory kung saan mananatili sila dito ng isang buwan. Inutusan na sila ni Assistant Coach Park na dalhin na ang kanilang mga gamit. Bigla naman na may dumating pang isang bus. Nagulat sila nang makita kung sino-sino ang mga bumababa. Ito ay puro mga babae galing sa volleyball team na magkakaroon din ng training camp. Naisip ni Coach Shin na sa ganitong edad talaga nagsisimulang magka-interest ang mga lalaki sa mga ganitong bagay. Kaya sinigawan niya ang mga ito para matauhan. Kailangan na nilang magmadali. Pagkatapos nilang magbihis ay kailangan nila sundan ang daan patungo sa dagat at kailangan nilang tumakbo. Sila Coach Shin naman ay mauuna na sa dagat dahil maghahanda sila ng mga gagamitin sa exercise pagdating doon. Pagkapaos ng 5 minuto ay nagsimula na nga sila ni Jonghyuk na maghanda. Iniisip ni Jonghyuk na seseryosohin na niya ito. Pagkalipas ng ilang minuto ay nauna nga si Jonghyuk makarating sa tabi ng dagat. Sinabi ni Coach Shin na malaki na talaga ang pinag-iba ni Jonghyuk. Dati ay isang musclehead lang ito pero ngayon ay nag-improve ang stamina nito at endurance. Pagdating ni Jonghyuk ay napansin niya agad ang mga nakahandang wrist weights o pampabigat sa kamay. Mukhang pinaghandaan nga nila ni Coach ang training camp. Nasa 5 kilo ang bigat nito. Pangalawang dumating ay ang team captain nila, sobrang pagod daw ito at parang mapapamura na. Sinabihan niya si Jonghyuk na parang mas tumaas ang stamina nito. Pagkalipas ng ilang sandali ay dumating din si Sungo. Mukhang naiinis ito kay Jonghyuk. Nang dumating na ang lahat ay tinawag na sila ni Coach Shin. Nandyan din pala ang mga alumni ng judo team para tumulong sa training nila. Pinasuot na sa kanila ang wrist weights, nang sinuot na nila ito ay nag-proceed na sila sa walking arm position. Katulad sa pinakita ni Jonghyuk sa kanila. Seryoso dito si Jonghyuk at sumasabay naman ang mga kasama nito. Pagkatapos naman ng aerobics training ay nag-proceed na sila sa muscle training. Nagdala si coach ng plates at bars para dito. Nakikita pa lang ito ng iba ay parang nag-aalangan na sila dahil mukhang mahirap na training ang gagawin nila. Namangha naman si Jonghyuk dahil nag-awan ng paraan nila Coach Shin na makakuha ng mga ganitong equipment. Hanggang sa ngayon ay nakafocus lang ang judo team sa bodyweights exercise. Ito yata ang unang pagkakataon na gagamit ang team ng equipment sa training nila. Mukhang maninabago ang iba sa paggamit ng equipment, bigla naman tinawag ni Coach Shin si Jonghyuk para sa demonstration. Sinabihan siya ni Coach Shin na mukhang may experience na naman siya dito kaya siya na ang bahala mag-demonstrate paano gawin ang exercise. Naisip ni Jonghyuk na matagal na bago siya ulit nakabuhat ng mga bakal. Na-miss niya ito. Kapag ginawa niya ang training na ito sa ganito kabatang katawan ay siguradong maganda ang kahihinatnan nito. Marami daang mga athlete na takot din sa pag-training ng ganito dahil sa posibilidad ng injury. Katawan ang puhunan ng mga atleta kaya dapat ay pakitaan niya ito ng safe at reliable na halimbawa. Sinimulan na ni Jonghyuk mag-squat. Habang ginagawa ang exercise ay napansin ni Jonghyuk na makhan magaan ang weights. Binaba ni Jonghyuk ang barbell at kumuha ng dagdag na plates. Tinanong ni Coach Shin si Jonghyuk kung ano ang ginagawa nito. Kapag dinagdagan nito ang bigat ay baka masira ang mga tuhod nito. Pinipigilan ni Coach Shin si Jonghyuk na pabigatin pa ito at tama na daw ang kalahati sa timbang nito na bigat. Nakita ito ni Assistant Coach Park at nakita niya itong opportunity. Sinabi ni Coach Park na hayaan lang si Jonghyuk dahil mukhang kaya niya naman ito. Iniisip ni Coach Park na hayaan lang nila gawin ito ni Jonghyuk para kapag nagkamali ito ay mapahiya siya sa iba at isa pa. Kapag na-injury siya ay siguradong hindi ito makakasama sa regular lineup. Kaya mas kinumbinsi niya si Jonghyuk na magbuhat pa ng mas mabigat. Napansin ni Jonghyuk na mukhang pinuprovoke siya ni Coach Park. Pero laking gulat nilang lahat sa lakas ni Jonghyuk.
Nabuhat niya ito ng walang kahirap-hirap. Pati si Coach Park ay hindi rin makapaniwala kung ano ang nakikshi niya. Natuwa naman si Coach Shin at biniro si Jonghyuk na baka sumali na ito sa weightlifting imbis na sa judo. Sinigurado naman ni Jonghyuk na judo lang ang focus niya. Hiningi din ng coach niya ang tulong niya para gabayan ang mga kasama sa paggamit ng equipment na masaya namang tinanggap ni Jonghyuk. Pati ang mga alumni ay tutulong din sa training nila. Habang nasa training ay mukhang suki si Jonghyuk na pagtanungan ng mga kasama. Malaki ang tiwala ng mga kasama niya sa kanya kaya kahit simpleng mga galaw ay tinatanong nila kay Jonghyuk. Lumapit din si Jonghyuk kay Sungo para alalayan pero ikinagalit lang ito ni Sungo. Mataas ang pride niya at ayaw magpaturo lalo na kapag galing ito kay Jonghyuk. Nagtaka si Jonghyuk bakit hindi maganda ang ipinapakita ni Sungo at Coach Park sa kanya. Hindi na lang nito pinansin ni Jonghyuk at pumunta na sa ibang mga kasama para mag-guide. Si Sungo naman ay bigla namang lumapit kay Coach Park. Tinanong niya si Coach Park kung wala daw ba itong gagawin. Sinaway siya ni Coach Park at sinabing hinaan nito ang boses at baka may makarinig sa kanya. Sinigurado ni Coach Park kay Sungo na makakapasok siya sa regular lineup at hindi si Jonghyuk dahil freshman pa lang ito. Kaya mag-focus lang daw ito sa training. Ipinagkatiwala naman ito ni Sungo kay Coach Park. Napansin naman ni Jonghyuk na mukhang sikretong nag-uusap si Coach Park at Sungo at parang may binabalak ang dalawang ito. Mukhang siya ang target ng dalawa dahil pareho itong hindi maganda ang pinapakita sa kanya. Si Coach Park naman ay sikretong nagagalit na dahil alam niya na malalampasan talaga ni Jonghyuk si Sungo at mas asama sa regular lineup. Nag-iisip na ito kung ano pa ang magagawa niya para mapigilan si Jonghyuk. Ano pa kaya ang kayang gawin ni Coach Park para lang mapigilan si Jonghyuk? Pagkatapos ng 15 na araw, ramdam na ng mga trainees ang epekto ng training. Habang kumakain ay sinabi ng isa na kalahating buwan na ang nakalipas pero parang hindi niya pa rin malagyan ng lakas ang kanyang mga kamay. Ang isa naman ay mas malala pa daw dahil hindi nila makita ang mga babae sa kabilang dorm. Pero parang mas maayos kontento sila ngayon dahil parang totoo na ang kanilang exercise hindi katulad ng nakaraang taon. Narinig ito ni Sungo at nagalit bigla. Sa tingin daw ba ng mga ito na ang pagbabuhat ng mga bakal ay makakatulong sa actual na laban? Kailangan ay sparring. Nagsasayang lang sila ng oras. Kalahating buwan na ang nakalipas pero hindi pa sila nag-spa-sparring. Sa isip ni Sungo ay di na ito makapaghintay. Ang tagal ni Coach Park gumawa ng paraan. Ano kaya ang pinaplano nito? Sa kabilang mesa ay nandoon si Coach Shin, Coach Park, Jonghyuk at iba pang team members. Biglang nagsalita si Coach Shin at sinabihan si Jonghyuk na mukhang mas gumagaling ito. Sinabi naman ni Jonghyuk na dahil ito sa training environment na inihanda ng mga coaches. Naiinis na si Coach Park dahil puro Jonghyuk daw ang bukang bibig ni Coach Shin. Napabuntong hininga na lang ito at kumain. Pero nang nagkatinginan sila ni Sungo ay bigla itong nagulat dahil may sinasabi si Sungo sa kanya. Napansin ito ni Jonghyuk. Sa nakaraang mga araw ay napagtanto niya na si Coach Park, Sungo at 10 miyembro ng team na iba ang traitor sa kanya. 1/5 ito ng buong judo team. Napansin din ni Jonghyuk na mukhang palagi siyang binabantayan siya ni Coach Park sa bawat kilos niya. Mukhang totoo nga ang mga haka-haka na tumatanggap ng pera si Coach Park galing sa mga magulang. Kapag ito ay napatunayan, maaaring ikasira ito ng buong judo team. At kapag hindi ito maayos at matuunan ng pansin ay maaaring hindi na makasali sa mga judo tournament ang paaralan nila. Kung magpapaubaya siya sa regular lineup na pangarap niya ay maiiwasan ang gulo, pero ito ang bagay na hindi niya pwedeng bitawan. Kailangan niya maging regular. Habang bumibili ng maiinom ay dumating naman ang grupo ni Sungo. Nakita niya si Jonghyuk na tahimik na umiinom pero naiinis siya dito. Nilapitan niya ito at tangkang banggain. Pinigilan siya ng mga kasama niya pero di ito nagpaawat. Bigla niyang binangga si Jonghyuk. Pero sa hindi inaasahan ay siya pa ang bumagsak. Magpapang-abot kaya ang dalawa? Abangan natin yan sa susunod na mga kabanata. Tapos nga na sinadyang binangga ni Sungo si Jonghyuk ay siya pa ang bumagsak. Nalito pa si Sungo sa nangyari at di makapaniwala. Tinanong ng mga kasama niya kung maayos lang ba siya. Biglang nagalit si Sungo at pinagmumura si Jonghyuk. Pero sa isip ni Sungo ay nilagyan niya ng lakas ang pagbangga kay Jonghyuk pero bakit siya pa ang nasaktan sa insidenteng yun?
Nalito naman si Jonghyuk dahil si Sungo naman ang bumangga sa kanya kaya bakit siya pa ang galit. Dumating bigla si Assistant Coach Park at nakitang hinahawakan sa collar ni Sungo si Jonghyuk. Inawat sila ni Coach at pinabalik na sa kani-kanilang kwarto. Nang papaalis na ang coach ay binulungan nito ni Sungo kung gaano pa daw ito katagal maghihintay. Napag-isip ni Coach Park tama nga si Sungo at kailangan na mapigilan si Jonghyuk habang mas maaga at gagawin niya ito sa harap ni Sungo para maipakita niya na karapat-dapat siya sa perang natatanggap. Kaya sinabihan ni Coach Park si Jonghyuk na sumama sa kanya para kausapin ito. Pinasama niya din si Sungo. Habang sumusunod ay nag-iisip si Jonghyuk kung ano ang balak ng dalawang ito kaya nagsimula na siyang mag-record gamit ang kanyang bitbit na recorder. Sa isang bakanting lugar sa likuran ng dormitory ay kinausap na nga ni Coach Park si Jonghyuk. Sinabi niya na wala naman special sa pag-uusapan nila. Sinabi ni Coach Park na freshman sa ngayon si Jonghyuk kaya ang social skills nito ay medyo hindi pa nag-mature. Hindi naman sa basegulero si Jonghyuk pero kapag hindi daw ito marunong magbasa ng mood at hindi makaunawa sa mga nangyayari ay parang gumagawa na rin daw ito ng gulo. Sa isip ni Jonghyuk ay parang wala sa edad na pananalita ang binibitawan ni Coach Park. Sinabi din ni Coach Park na alam niya kung gaano kasipag si Jonghyuk sa pagtulong sa judo team lalo na at sa paghanda sa mga training data para sa team. Halata daw na mataas ang pangarap ni Jonghyuk na makapasok bilang regular pero hindi pa ito handa. Tinanong siya ni Jonghyuk kung bakit. Kung ano-ano pang dahilan ang pinagsasabi ni Coach Park pero bigla siyang sinagot ni Jonghyuk na kung meron bang rules na nagbabawal sa freshman makapasok bilang regular. Wala naman daw sabi ni Coach Park pero dapat marunong daw itong magpaubaya. Sinagot siya ulit ni Jonghyuk kung bakit niya gagawin ito gayong ang pagiging regular ay patas na pinipili sa pamamagitan ng selection. Kung hindi siya makapasa sa selection ay kaya niyang tanggapin ito, pero hindi siya papayag na hindi makasama sa lineup kung hindi pa naman ito napapakita ang skills niya. Naiinis na si Coach Park at parang di na alam ang sasabihin. Biglang sumabat si Sungo at sinite si Jonghyuk. Bakit daw ito sumasagot sa assistant coach pero inawat sila ni Coach Park? Sinabi ng coach na bata pa si Jonghyuk at freshman pa lang. May pagkakataon pa siyang maging regular sa susunod na taon. Nagalit na si Jonghyuk. Tinanong niya ang dalawa kung tinatakot daw ba siya ng mga ito. Napangiti na lang si Jonghyuk na kinainis naman ni Songa. Parang hindi na daw siya makapagpigil. Hindi na makapagpigil si Jonghyuk at biglang tinanong si Songa kung binayaran ba niya ang assistant coach para mapasama sa lineup. Biglang sinampal ni Coach Park si Jonghyuk. Kung ganito daw ang asal ni Jonghyuk ay tumigil na lang ito sa judo team. Sinabi naman ni Jonghyuk na kung may nasabi man siyang mali ay humihingi siya ng tawad pero hindi niya maintindihan kung bakit nila ito ginagawa sa kanya. Sinabi niya na hindi naman siya mas mahina kaysa kay Sungo o sa ibang mga seniors, dahil sa galit ay nagsalita si Sungo at hinawakan ang collar ni Jonghyuk. Sinigawan niya ito at sinabi na tutong binayaran niya nga si Coach Park. Kung gusto niya daw ay bayaran niya din si Coach Park pero hindi niya ito magagawa dahil mahirap lang ang nanay niya. Ang pagiging mayaman ay isang talento din. Ininsulto niya si Jonghyuk at sinuntok. Inawat siya ni Coach Park. Pinakalma na niya si Sungo at pinaalis na si Jonghyuk. Sinabihan siya ni Coach Park kalimutan na ang sinabi ni Sungo at huwag itong magsisalita dahil kung hindi ay pahihirapan niya ito sa judo team. Umalis na si Jonghyuk pero nakangiti. Naiinis siya dahil hindi siya nakabawi sa pagsapak sa kanya pero kailangan niyang tiisin ito para sa mas mahalagang plano. Na-record niya lahat ito. Sa isip ni Jonghyuk ay siya na ang bahala sa buhay niya sa judo team. Ang aalahanan nila ay ang sariling careers nila. Kinagabihan ay nagpaalam si Jonghyuk kay Coach Shin na aalis na siya sa judo team na ikinagulat naman ng coach. Nagpasalamat si Jonghyuk sa lahat na itinuro ni Coach Shin pero ayaw pumayag ni Coach Shin at tinatanong niya ang bata kung ano ang dahilan. Nakita din ni Coach na may pasa ang mukha nito. Tinanong niya kung may nagbuli ba sa kanya. Pinapasok siya ni Coach Shin sa loob para kausapin. Sinabi ni Jonghyuk na naiisip nito na parang hindi siya gaano kagaling at parang di siya karapat-dapat sa team. Pero alam ni Coach Shin na may ibang dahilan kaya pinilit niya si Jonghyuk na sabihin ang totoo. Binigay ni Jonghyuk ang recorder sa kay Coach Shin. Sinabi nito na pakinggan muna ang naka-record dito bago husgahan kung karapat-dapat ba siya sa team. Ano kaya ang magiging desisyon ni Coach Shin?
Sa kabilang kwarto naman ay nagpapahinga si Coach Park, biglang may tumawag sa pinto niya at ang team captain pala ito. Pinapapunta ito ni Coach Shin sa opisina dahil mukhang aalis daw sa team si Jonghyuk. Nagulat si Coach Park na medyo kinakabahan. Sa isip niya ay aalis si Jonghyuk dahil lamang sa sinabi niya. Kinakabahan din siya dahil baka nagsumbong na si Jonghyuk. Pangiti-ngiti pa itong pumasok at tinanong si Coach Shin at Jonghyuk kung ano ang problema at bakit daw aalis ang ace ng freshman. Pero biglang sinigawan ni Coach Shin si Coach Park at tinanong kung hindi pa ba nito naiintindihan ang mga nangyayari. Inutusan ni Coach Shin ang team captain na lumabas muna kasama si Jonghyuk dahil mag-uusap ang mga coach. At umalis na nga ang dalawa. Sa labas, habang naghihintay ay kinausap ng team captain si Jonghyuk. Sinabi niya na medyo meron na siyang idea sa nangyayari at tinanong si Jonghyuk kung aalis daw ba talaga ito. Sana kung nalaman niya ito ng maaga ay baka may naitulong ito. Sa isip ni Jonghyuk ay hindi ito aalis at di kailanman ito aalis. Drama niya lang ang lahat ng ito. Hindi niya rin pwede sabihin sa team captain na ang plano niya ay paalisin ang assistant coach. Sinabi naman ni Jonghyuk sa kanya na wala itong dapat ipag-alala at naiintindihan niya naman ito dahil busy din ang isang team captain. Umalis na si team captain at sinabihan si Jonghyuk na pag-isipan ng mabuti ang desisyon nito. Napag-isip ni Jonghyuk na na-record lahat ng pangyayari kaya matibay ang ebidensya laban kay Coach Park. Ano na daw kaya ang nangyayari sa kay Coach sa loob? Sa loob ng kwarto ni Coach Shin ay nagsimulang mag-usap ang dalawa. Makikita sa itsura ni Coach Shin na galit ito. Tinanong niya sa Coach Park kung siya ba ang head coach. Sinagot naman ni Coach Park na hindi. Ganoon naman pala, bakit ito nangingialam sa pagpili sa regular lineup? Assistant coach lang siya pero bakit niya ginagawa ito? Kinakabahan na si Coach Park, iniisip na niya na nagsalita nga si Jonghyuk. Sinabihan niya agad si Coach Shin na kung anuman ang sinabi ni Jonghyuk sa kanya ay huwag daw itong paniwalaan dahil simpleng hindi pagkakaintindihan lang ito. Pero biglang kinuha ni Coach Shin ang recorder at sinabihan si Coach Park na huwag na itong magdahilan dahil alam na niya ang lahat. Nagulat si Coach Park nang makita ang recorder. Wala itong magawa kundi hawakan ang kamay ni Coach Shin at nagmakaawa. Sinabi ni Coach Shin na matagal na silang magkasama halos 10 taon din. Alam daw nito ang pinaggagawa niya. Ang mga regalo at pabor na tinatanggap nito ay hinahayaan niya lang. Pero sa pagkakataong ito ay hindi niya ito mapapalampas. Kung aalis daw ito ng tahimik sa judo team ay hindi na ito papalakihin pa ang issue. Hahayaan niya na manatili ang mga bata at bibigyan pa ng pagkakataon. Ito na lang ang huling mercy na maibibigay niya kay Coach Park alang-alang sa pinagsamahan nila ng 10 taon. Umiiyak na nagpasalamat si Coach Park kay Coach Shin, matapos ang lahat ay nag-isip-isip si Coach Shin. Kung hindi umalis si Coach Park ay sigurado lalaki ang issue dahil kay Jonghyuk. Sinisi niya ang sarili dahil hindi niya na-handle ng mabuti kahit alam na niya ang mga nangyayari. Kinabukasan sa paaralan ay tinawag ni Coach Shin lahat ng members para i-announce na magsisimula na sila ng sparring match. Sa loob ng 7 araw ay wala silang ibang gagawin kung hindi ang mag-sparring. Ito ang tinatawag na infinite training para sa regular selection process. Kung sino man ang makaunang makakuha ng 70 na panalo ay masasama sa regular lineup. Kung hindi ka makakakuha ng 10 panalo kada araw ay siguradong hindi ka na masasama sa 5 slot, magsisimula na ang unang laban. Kapag tinawag ang pangalan nila ay kailangan pumunta sa mats at maglalaban. Kung sino ang mananalo ay mananatili sa mats at hahamunin naman ng sunod na matatawag. Ready na si Jonghyuk. Si Coach Shin naman ay excited makita ang laro ni Jonghyuk. Una na kalaban ni Jonghyuk ay kapwa niya freshman. Medyo nag-aalangan ito dahil alam nila na malakas si Jonghyuk. Pero inisip niya na freshman din si Jonghyuk katulad niya kaya kakayanin niya ito. Pero sa isang iglap lang ay bagsak siya kaagad. May isang panalo na siya. Di makapaniwala si Sungo at ibang second year sa nakita nila. Kakasimula pa lang ng laban at bagsak agad. Sinasabi ng kasama ni Sungo na mas mabuti kung sa simula pa lang may kalaban na nila si Jonghyuk para mas magaan na ang mga pressure sa susunod na mga laban. Sinabi ni Sungo na kakayanin niya si Jonghyuk, pero sa totoo ay iba ang iniisip niya. Nag-aalala siya bakit biglang umalis si Coach Park nang walang paalam. Baka daw may kinalaman ito sa nangyari kahapon.
biglang tinawag ang pangalan ni Sungo para sa sunod na makakalaban ni Jonghyuk. Sa isip ni Jonghyuk ay ito na ang pagkakataon niya para makabawi. Si Sungo naman ay kumpiyansa dahil sa kanyang experience sa mga laro. Sinimula na ang laban. Nagsukatan muna ang dalawa. Hinahanapan ng opening ni Sungo si Jonghyuk. Tatapusin niya daw ito sa isang move lang. Biglang sumugod si Sungo kay Jonghyuk pero tinapak lang ini Jonghyuk ang bawat attempt niya. Naiinis na si Sungo dahil wala talaga itong makitang opening. Pero biglang nagbukas ang gi ni Jonghyuk at nakita ito ni Sungo. Isang opening. Hinawakan ni Sungo ang gi at balak na niya e-flip si Jonghyuk. Pero ang di niya alam ay siya pala ang nahulog sa bitag ni Jonghyuk. Sinunggaban ni Jonghyuk ang gi ni Sungo sabay patid sa isang paa at hawak sa braso nito. Isang malupit na Harai Goshi ang pinakita ni Jonghyuk. Makikipagkamay sana si Jonghyuk kay Sungo pero tinapak lang siya ng pikentalo na si Sungo. Pagkatapos nga ng training camp ay naging regular member na si Jonghyuk ng Dunhill High School. Natupad na ang isa sa mga goal niya. Ano naman kaya ang susunod na balak gawin ni Jonghyuk? Matapos nga ang mga selection matches ay naging regular na si Jonghyuk sa lineup ng judo team. Unang tumawag sa kanya ay si Miss Kwon at binati siya nito. Nagpasalamat si Jonghyuk sa kanya. Sa isip ni Jonghyuk ay masaya siya dahil nakuha na niya ang posisyon at makaka-focus na ito sa iba pang goal niya. Tinanong siya ni Miss Kwon kung magse-celebrate pa sila pero sinabi ni Jonghyuk na medyo busy siya ngayon kaya baka sa susunod na lang. Kinamusta nito ang mga assets na ininveste nila. Gumamit sila ng paper company na nakabase sa Hong Kong para makabili ng mga shares sa target nilang mga company. Maayos naman lahat at mukhang nasa tamang direksyon ang mga plano nila. Times 30 ang estimated na kikitain nila. Nagpasalamat si Jonghyuk kay Miss Kwon sa effort niya sa paghawak ng pera. Tinanong ni Miss Kwon kung ayos lang ba sa kanya na baka matagalan pa ito bago mahawakan ni Jonghyuk ang stocks. Naiintindihan naman ito ni Jonghyuk at ayos lang sa kanya. Tinanong siya ulit ni Miss Kwon kung malalampasan ba talaga ito ng South Korea. Sinabi ni Jonghyuk na hindi ang South Korea kung hindi ang mga tao ang aahon sa sariling bansa. Sa nakaraan, ibinenta lahat ng mga tao ang mga ginto na mahanap at hawak nila para makatulong sa bansa. Kayang-kaya ng mga Koreans malampasan ang pagsubok na ito. Sinabi ni Jonghyuk kay Miss Kwon na pagkatiwalaan lang siya nito. Pagkatapos ng pag-uusap ay nakipagkita na si Jonghyuk sa mga kaibigan nito. Ang tagal daw nang huli silang nagkita, sabi ni Suho. Binati naman ni Soyoung si Jonghyuk sa pagiging regular nito sa judo team. Nagpasalamat si Jonghyuk sa kanila. Niyaya na niya sila na pumunta sa lugar na kailangan nilang puntahan. Excited na daw si Suho. Pumunta pala sila sa isang local police box station. Isang maliit na outpost ng police station. Pumunta sila dito para sa volunteer work. Hindi daw inaakala ni Soyoung na dito siya mag-volunteer work. Pumasok sila at binati ang mga kumakain na mga pulis. Akala ng mga pulis ay magtatanong lang sila ng direksyon kaya tinuruan nila ito. Sinabi naman ni Jonghyuk na napunta sila dito hindi para magtanong ng direksyon pero para sa volunteer hours nila at si Chief Kim ang nag-recommend sa kanila. Narinig ito ng hepe ng station at alam na niya ito agad. Maaga daw sila kaysa inaasahan. Nagpakilala ito bilang Park Chang-do, head ng constable. Maraming magandang balita daw ang narinig nito mula kay Chief Kim kaya may tiwala ito sa kanila. Pumunta na sila sa isang meeting room at nag-usap. Bago daw sila magsimula ay may tanong lang ang hepe sa kanila. Bakit daw nila pinili na sa police box station mag-volunteer work? Kalimitan daw sa mga estudyante ay takot sa station kahit wala namang kailangan ikatakot, medyo pabirong pangtakot pa galing kay Officer Park. Sinabi ni So Yin na para makita at ma-experience niya ang trabaho ng isang officer. Para naman kay Suho ay mas makabuluhan na pinili niya ang police station. Si Jonghyuk naman ay sinabi na gusto niya maging pulis kaya dito niya napili mag-volunteer work. Nasorpresa naman si Officer Park sa sagot ni Jonghyuk at tinanong kung ito ba ang pangarap niya ang maging isang police officer. Mula nang maliit pa lang siya pangarap na niya maging pulis. Dito niya napili mag-volunteer dahil gusto niya magpatrol para matulungan ang mga bata na naliligaw. Alalayan makatawid ang mga matatanda, at iba pang makabuluhang bagay. Sinabi naman ni Officer Park na hindi biro ang pagpatrol at ang trabahong ito ay para sa mga officer na
Mahirap daw isama ang mga katulad nila dahil baka makasalubong sila ng mga criminal. Pero desidido si Jong Hyuk at sinabi na gusto niya makita ang matapang na mga pulis sa kanilang trabaho. Ang police box station daw ay may friendly image kaya dito niya pinili kaysa sa headquarters. Pangarap niya ito at ayaw niya na mababa lang ang tingin sa trabaho ng isang pulis. Naramdaman ni Officer Park kung gaano kaseryoso si Jong Hyuk sa kanyang mga sinabi. Ang ibang estudyante daw ay pumupunta lang para maglinis at pagkatapos ay uuwi na para lang makumpleto ang hours nila. Pero iba ang batang nasa harap niya. Mukhang siya na nga ang tinutukoy ni Chief Kim na matalinong bata. Kaya napagdesisyunan ni Officer Park na bibigyan niya ang mga ito ng 30 hours na volunteer work pero sa dalawang kondisyon. Una ay maging ligtas sa lahat ng oras. At pangalawa, katulad sa una, laging maging ligtas at mag-ingat. Tinawag ni Officer Park si Officer So at sinabihan na magdala ng armbands, radyo, at iba pang kakailanganin nila sa patrol. Sinuot na nga ng mga bata at excited sila. Nagsimula na silang magpatrol at sumama kay Officer So. Habang nagpapatrol ay may napansin si Jong Hyuk. Foreigner na pinapalibutan ng mga lalaking may bitbit na pangpalo. Parang Russian daw ang boses na narinig niya. Nagpaalam si Jong Hyuk na pupunta lang ito ng CR sandali at susunod kaagad. Sinabihan siya ng officer na dalian lang nito at baka maiwan siya. Hindi mapalagay si Jong Hyuk sa nakita at dali-daling pinuntahan ang nakita niya. Ang foreigner pala ay isang Russian at namamasyal sa merkado para mamili ng mga lokal na produkto at ma-enjoy ang pagkain lalo na ang mga lunchboxes. Napadami ang bili niya at napansin siya ng mga local gangsters. Binati siya nito at sinabi na may maganda silang produkto para sa kanya. Tinanggihan niya ito pero pinilit siya ng lalaking nakaakbay sa kanya. Dinala siya sa isang eskinita at pinalibutan ito ng mga kasamahan ng gangster. Ang produkto pala na inalok sa kanya ay bawal na gamot, nagulat ang Russian sa nakita. Nakita rin ito ni Jong Hyuk at nilapitan ang mga ito. Nalito naman ang mga gangster sa paglapit ni Jong Hyuk sa kanila at nagtanong kung may nakakakilala ba sa kanya. Wala daw nakakakilala sa kanya pero napansin nila ang security guard na armband. Tinawag siya ng mga ito na baka isa sa mga nangangarap na maging baboy. Ang tinutukoy nila ay ang mga pulis. Biglang nagradyo si Jong Hyuk kay Officer So at sinabi na may nakasalubong daw itong tao na nasa panganib. May 4 na suspects at dalian daw nila. Nagulat si Officer So sa near-report ni Jong Hyuk dahil inakala nito na pumunta lang siya ng banyo. Sinabi ni Jong Hyuk na ipapaliwanag niya lang ang lahat mamaya. Nalilito naman ang Russian sa nangyayari at tinatanong sa sarili kung sino na naman itong dumating na lalaki. Sinabi ng isang suspect na mukhang bata pa ito kaya tatapusin lang nila ito ng mabilisan. Sa isip ni Jong Hyuk ay hindi niya alam ang balak nila dito sa tagong eskinita pero kailangan may gawin siya. Susuntukin siya sana ng isang lalaki pero biglang sinubsob ni Jong Hyuk ang ulo niya sa pader. Bagsak ito. Nagalit at nagulat naman ang leader nila kaya sinabi na pagtulungan na nila ito. Pinagsusununtok lang ni Jong Hyuk ang mga lalaking ito. Medyo takot na ang leader ng grupo, at nagtatanong sa sarili kung sino ang lalaking ito. Sinabi ni Jong Hyuk na mukhang nagsasaya sila kanina dito kaya gusto niya lang makisali. Tinapunan niya ng isang break si Jong Hyuk at nagtangkang tumakas paakyat sa pader pero sinanggal lang ito ni Jong Hyuk at bigla siyang hinabol. Naabutan ito ni Jong Hyuk at hinayla pababa. Bagsak sa basurahan ng leader ng grupo. Nireprimand sila ni Jong Hyuk at dumating naman si Officer So at tinanong kung anong nangyayari. Tinanong niya rin kung ayos lang ba si Jong Hyuk at sinabi niya na ayos lang naman siya. Dadalhin na nila ito sa estasyon. Lumapit naman sa kanila ang Russian at nagtanong kung anong nangyayari. Sinabi ni Jong Hyuk na kailangan niya munang sumama sa estasyon para makuhaan ng statement. Ang grupong ito ay mga tulak ng bawal na gamot. Talamak na ang bawal na gamot sa South Korea simula pa noong 1990 kaya ginagawa lahat ng gobyerno para masugpo ito. Nag-usap na ang mga ito sa police station at galit ang mga police officer dahil nagawa pa daw nila ito sa kanilang lugar at sa tapat pa ng sikat ng araw. Wala na daw yatang pinipiling lugar at oras ang mga ito, kaya kailangan nila lipunin lahat mula sa nagbebenta hanggang sa gumagawa nito. Pagkatapos ng incident ay nagkita si Chief Kim at Jong Hyuk. Tinanong siya nito na anong nangyari at unang kita nila ay may kasama na itong kaso agad. Sinabi ni Jong Hyuk na nakachamba lang siya.
Tinanong ni Chief Kim kung bawal na gamot ba talaga ang nakuha nila sa grupo at kung ganoon ay dapat prosecutor ang hahawak sa kaso na ito. Sinabi ni Jong-hyuk na naghihintay pa sila ng kumpirmasyon. Tuwang-tuwa si Chief Kim kay Jong-hyuk. Niyaya na niya ito na pumasok sa loob ng police station. Binati ni Officer Park si Chief Kim at nagkamestahan. Pumasok na sa meeting room ang mga police officers at naiwan naman si Jong-hyuk sa labas. Nakita niya ang Russian at nilapitan niya ito. Ang pangalan pala nito ay Victor. Tinanong siya ni Victor kung tapos na ba ang investigasyon at kung pwede na daw ba itong makaalis. Humingi naman ng pasensya si Jong-hyuk dahil hindi pa daw pwede makaalis si Victor at baka maghintay pa ito ng ilang sandali, nababahala si Victor. Hindi niya akalain na mapapasok siya sa hindi inaasahang sitwasyon at marami pa siya sanang gagawin. Tinanong ni Jong-hyuk si Victor kung busy pa ito sa paghahanap ng business item. Paano daw ito nalaman ni Jong-hyuk? Tanong ni Victor. Nakita daw ni Jong-hyuk ang mga pinamili ni Victor at ito ay masyadong iba-iba ang klase para sa isang turista. Hindi pa daw kasi nakakapagdesisyon si Victor kaya bumili siya ng marami para mapagpilian. Tinanong siya ni Jong-hyuk kung anong klaseng mga produkto daw ba ang hinahanap nito. Dash-Irak, mga klase ng instant noodles daw sabi ni Victor. Naisip ni Jong-hyuk na sikat na rin pala ang instant noodles sa Russia. Suggest naman ni Jong-hyuk ang canned coffee, nalito si Victor sa sinabi ni Jong-hyuk. Kaya tumayo si Jong-hyuk at sinabihan si Victor na babalik ito. Pagbalik niya ay may dala itong canned coffee. Binigyan niya ng isa si Victor. Siguradong magugustuhan daw niya ito. Nagulat si Victor sa lasa. Kape nga ito na malamig na nasa lata. Sinabi ni Jong-hyuk na masarap daw ito at siguradong magugustuhan ng mga Russians. Paano kaya kung tulungan siya nito na maghanap ng Korean products na magugustuhan ng mga Russians at bilang isang konsultant? Nalito si Victor sa suggestion ni Jong-hyuk dahil una, siya ay Korean, paano daw niya malalaman ang gusto ng mga Russian? Pangalawa ay paano ito magiging consultant dahil high school student pa lang naman ito. Sinabi ni Jong-hyuk na gawin nilang halimbawa ang kape na ito. Kung ito lang dadalhin ni Victor ay hindi ito mabibenta ng maayos. Una sa lahat ay marami ng matatamis na produkto sa Russia. Ikalawa ang malamig na temperature nito na mabilis mag-freeze ang kape sa lata. Sinabi ni Jong-hyuk na 3% ng income kapalit ng contact nito sa mga produkto at ang mga solusyon sa mga ito. Hindi daw kailangan ni Victor na magdesisyon kaagad kaya pwede niya itong pag-isipan hanggang matapos ang kaso. Sa kabilang banda naman ay sinagawa na nila Chief Kim na ngayon ay captain na, ang pagtugis sa mga involved sa mga kaso ng tulak. Lahat ng mga drug gangs sa Namdimyeon ay nahuli at naaresto. Pagkatapos nito ay nagkasundo si Victor at Jong-hyuk sa isang kontrata at nagsimula na si Jong-hyuk sa paghanap ng mga produkto na maaring iangkat sa Russia. Sayang daw at kailangan ng bumalik ni Victor, marami pa sanang mga magagandang produkto na maipapakita si Jong-hyuk. Sinabi naman ni Victor na ayos lang daw ito at malaking bagay na ang mga iminungkahi niya lalo na ang heating machine na pwedeng painitin ang mga pagkain o inumin. Sinabi ni Jong-hyuk na meron pa siyang isang regalo kay Victor. Isang advice. Sinabi ni Jong-hyuk na si Yeltsin ang kasalukuyang presidente ng Russia. Tama daw sabi ni Victor, at ito daw ang sum-ire sa imahe ng Russia pero ano daw ang kinalaman nito? Sinabi ni Jong-hyuk na merong isang tao na nahihirapan sa paparating na eleksyon. Kaibiganin daw ito ni Victor. At magkakaroon ng matinding taglamig sa Russia kaya mas mabuti kung mag-focus si Victor sa pagpalago ng produkto niya gamit ang mga produktong nakuha sa Korea. Samantalahin daw ni Victor ang mababang ekonomiya ng Korea bago ito makabawi. Nagulat si Victor at tinanong kung makakabawi ba ang Korea ng ganito kabilis. Sinabi ni Jong-hyuk na magugulat ang buong mundo sa pagbangon ng South Korea. Sinabi ni Victor na hindi sayang ang $300,000 na consultant fee niya. Nagpaalam na ang dalaw at hiniling na magkita silang muli at sana ay matagumpay si Victor sa kanyang negosyo. Masaya si Jong-hyuk dahil nakagawa ito ng koneksyon sa Russia, at sa hinaharap ay may chance na makatrabaho ang Russia. Tinawagan agad ni Jong-hyuk si Taegyeon dahil may nakuha din itong impormasyon galing kay Victor. Sinabihan niya si Taegyeon na magdedeklara ng moratorium ang Russia, hindi makapaniwala si Taegyeon sa narinig. Ang moratorium ay ang legal na pagpayag sa isang bansa para madelay ang pagbayad ng mga utang nito. Parang deklarasyon din ito ng bankruptcy sa national level.
Tinanong ni Jong-hyuk si Taegyo kung pwede pa ba sila mag-invest doon. Sinabi ni Taegyo na medyo mahirap pero malaki pa ang chance nila. Susubukan nila ito. Pagkatapos ng mga pangyayari ay unti-unti nang nakikita ni Jong-hyuk ang tagumpay. Panahon na para paghandaan ang National Sports Festival. Abangan po natin ang paghahanda para sa nationals at mga pagsubok pa na kakaharapin pa ni Jong-hyuk sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood. Please like our videos and subscribe to our channel. See you soon mga ka-recap.